Mr. Silent Channel. Kabanata 541 hanggang 550. Sa susunod na sandali, isang malakas na pakiramdam ng krisis ang biglang lumitaw. Nagmamadaling itinaas ni Wurui ang kanyang mga braso at inilagay ito sa kanyang harapan. Nang sumugod si Julie na may kapangyarihan ng nakakatakot na kadiliman, si Wurui ay nadurog at lumipad ng pabaligtad, ang kanyang buong katawan ay kumikislap na may madilim na purple na electric light. Ang 6 na battle armor sa kanyang katawan ay kumikinang ng maliwanag, na lumalaban at natunaw ang kapangyarihan ng espadang ito hanggat maaari. Ang battle armor ay ang battle armor, nang walang proteksyon ng battle armor, natatakot ako na kapag bumagsak ang espadang ito, matatalo si Wurui. Paano kaya ito? Ang puso ni Wurui ay napuno ng kalituhan. Sa susunod na sandali, ang kanyang nakabaligtad na katawan ay biglang lumubog, subconsciously sinusubukang kontrolin ang kanyang katawan, ngunit naramdaman niya ang malaking presyon sa kanyang katawan na parang bundok. Boom! Bumagsak si Wurui sa lupa, nawala ang pagbaluktot ng espasyo. Ang nakita ng lahat ay ang mga tuhod ni Yuan Yahui na nakaluhod sa dibdib ni Wurui, at hinampos niya ito sa lupa, habang ang dulo ng Dark Demon Sword sa kanyang kamay ay nakaturo pababa sa dibdib ni Wurui. Bagamat mapoprotektahan ng battle armor ang kanyang katawan, hindi pa niya ganap na nakumpleto ang battle armor kung tutuusin. Hanggat iniisip ni Yuan Yahui, maaari niyang direktang atakihin ang ulo ni Wurui na hindi protektado ng battle armor. Tapos, ang boses ni Kailao ay tumunog sa tamang oras, na nagpahayag ng tagumpay o pagkatalo ng laro. Ang mga pakpak ni Yuan Yahui ay pumutok sa kanyang likuran, lumipad mula sa katawan ni Wurui, pagkatapos ay muling pumutok, umatras ng 10 metro, at dahan-daang lumapag. Umalangaw-ngaw ang mga tagay sa buong kompetisyon sa sandaling ito. Lalo na ang mga mag-aaral sa unang baitang ng ikalawang baitang, sunod-sunod na tagay. Siya ay naging mas malakas muli. Bamulong si Tang Wulan, kung mayroon siyang ganoong lakas sa 2-on-2, hindi magiging madali para sa atin na talunin siya. Hindi siya ang Titan Giant Ape na talagang makapangyarihan. Isa itong Fallen Angel. Hindi ko inaasahan. Sinabi ni Guyu, sa pangkalahatan, ang pangalawang espiritu ay magiging mas malakas kaysa sa unang espiritu, ito ay isang bagay lamang ng pagpili ng oras ng pagpapabuti. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hahayaan niya ang kanyang pangalawang espiritu na magkaroon ng pangalawang espiritu sa lalong madaling panahon. Tingnan mo. Sa mga darating na araw, dapat ay gumawa siya ng malaking pag-unlad sa kapangyarihan ng pag-iisip. Ngumiti si Tang Wulan, medyo mabigat ang pressure. Ang lahat ay lumalaki ng napakabilis. Ang hindi niya alam ay ang dahilan kung bakit mabilis na lumaki si Yuan Yahui at nagkaroon ng napakadirektang relasyon sa kanya ay dahil mismo sa pressure na dala niya at ng mga outstanding students sa first grade class na naging dahilan upang si Yuan Yahui ay desperately sumulong sa ilalim ng pressure. Ang 10,000 taong espiritong singsing na ito ay taglay lamang kamakailan. Tunay na makapangyarihan si Yuan ngayon. Sa unang laro, nanalo ang una at ikalawang taon na koponan ng United. Hindi nasaktan si Wurui, ngunit medyo nahihiya siya nang umalis siya sa field. Talagang isang kahihiyan na matalo sa isang batang babae sa paaralan na may 6 na sandata sa labanan. Bahagyang sumimangot si Song Lin, at natalo sa unang laro, na medyo nakakahiya para sa buong ikatlong baitang ng unang baitang. Gayunpaman, bilang punong guro, nakikita niya na ang pagkatalo sa larong ito ay hindi mali, at ang lakas ni Yuan Yahui ay lampas sa imahinasyon. Hindi nakakagulat na pumayag ang kolehiyo sa una at ikalawang taon na alyansa upang hamunin ang ikatlong taon. Siguradong sapat, mayroong isang ilalim na linya. Anuman ang battle armor, si Yuan Yahui ay ganap na may talento, kambal na espiritu, lahat ay umabot sa ika-4 na ring, at nagtataglay ng 10,000 taong espiritu. Ang ganitong lakas ay bihira sa ikatlong baitang. Sa usapin ng talento, maging sina Li Chen-kun at Mo Ju ay mas mababa sa kanya. Sa hinaharap, kapag maaari na siyang magkaroon ng one-word battle armor, malalampasan niya talaga ang mga mahuhusay na estudyanteng ito sa kanyang klase. Gayunpaman, hindi pa rin ito gumagana, pagkatapos ng lahat, hindi pa rin siya isang one-word battle armor master. Nakapikit si Song Lin, lumingon si Song Lin para tingnan si Ye Yun, pumunta ka sa pangalawang laro. Wala siyang masyadong sinabi sa akin. 7 taon na niyang kasama ang mga estudyanteng ito, at kilalang kilala ng mga estudyante ang kanyang personalidad. Habang nagniningas ang apoy sa mga mata ni Ye Yan, itinaas niya ang kanyang kamay at tinapik ang balikat ni Wurui, Udazui, panuurin ang paghihiganti ng kapatid ko sa iyo. Kinagat ni Wurui ang kanyang mga labi at sinabing, sana maging mas malakas ka. Kung tutusin, medyo hindi pa rin siya kumbinsido noong natalo siya. Matapos bitawan ng nahulog na anghel ang pang-4 na singsing ng espiritu, malinaw niyang pinigilan ang kanyang kakayahan. Pakiramdam niya ay pinigilan ito ng martial spirit ng 10,000 taong spirit ring. Kung hindi, ang kanyang mga kakayahan sa espiritu ay hindi mabibigo. Lalo na pagkatapos mabaigo ang muling pag-ukit ng kakayahan ng espiritong ito, nawala ang kanyang kalamangan. Kung makakapag-reenact siya, umaasa sa espiritong kapangyarihan na itinaas ng battle armor, magkakaroon pa rin siya ng kumpiyansa na harapin ito. Talento.
Ito ay isang gap sa talento, ito ay hindi sa hindi ko ito magagawa. Sa panig ng Junior League team, tumingin si Wu Changkong kina Wu Saidua at Ye Xinglan. Nagkusa si Wu Saidua na sumulong, Mr. Wu, pupunta ako sa pangalawang laro. Bahagyang tumanggaw si Wu Changkong, gamitin mo na lang ang sarili mong kakayahan. Huwag mo nang subukan. Oo. Nangako si Wu Siduo, lumulutang pataas at mabilis na lumapag sa entablado ng kompetisyon. Naramdaman na lamang ni Ye Yan, na umakyat sa entablado bago siya, na may isang magandang babae ang lumitaw sa kanyang harapan. Palaging nauuna ang mga babae kaysa sa mga lalaki. Kaya kahit na 14 na taong gulang lang si Wu Siduo, mukhang hindi siya gaanong mas matanda kay Ye Yan. Hello schoolgirl, ako si Ye Kun mula sa 3rd grade class. Nakangiting sabi ni Ye Kun, ang kanyang dating fighting spirit ay talagang nabawasan ng ilang puntos. Unang baitang klase, Wu Siduo. Ang sagot ni Wu Siduo ay mas simple. Nang marinig ang kanyang pangalan, ang mga mata ni Ye Jun ay biglang nagulat. Matagal na niyang narinig ang pangalang ito. Ang nangungunang 10 sa listahan ng mga batang henyo, Twin Martial Souls, Self-Martial Soul Fusion Skills, lahat ay nagpapakita ng Wu Siduo. Talento. Maaaring hindi siya kasing galing ni Yuanan Yahui sa mga single spirits, ngunit napakalakas niya kaya ang kanyang dalawang espiritu ay kayang magsagawa ng martial spirit fusion skills, na nakakatakot. Higit pa rito, kahit na siya ay nasa unang baitang pa lamang, ang kanyang kultibasyon na antas ay nalampasan din ng ika-4 na singsing. Grabe talaga ang first grade ngayong taon. Bigyan mo pa siya ng ilang taon ng pag-unlad, natatakot ako na posibleng makalusot sa ika-50 baitang sa ika-2 baitang. Nararapat itong kilalanin bilang pinuno ng pinakamalakas na klase ng freshmanish Shrek sa loob ng daan-daang taon. Simulan. Inihayag pa rin ni Kay Lau ang simula ng laro. Sabay na nagsimula ang dalawang panig, at para bang dalawang kidlat ang lumitaw sa kompetisyon. Sa sandaling sumugod ang katawan ni Ye Yun, ang kanyang buong katawan ay tila nasusunog, at isang malakas na apoy ang tumalsik mula sa kanyang likuran, na naging dahilan upang maabot niya ang napakabilis na bilis sa isang iglap. Ang bilis na ito ay nagulat sa mga mag-aaral sa una at ika-2 baitang. Lalo na ang maliksi na Spirit Warfare Masters, hindi pa nila nakita ang ganoong bilis. Oo, sobrang bilis ni Ye Jun, parang linya ng apoy, isang kisap mata lang, nakarating na siya sa harap ni Wu Siduo. Ang sariling bilis ni Wu Siduo ay napakabilis na, at ang maltong pusa ay napakahusay, ngunit siya ay isang katlo lamang ng distansya sa pagitan ng dalawang panig, at ang kabilang panig ay nasa harap niya. Ano ang bilis nito? Hindi napigilan ni Wu Saidua na mabigla. Ngunit ang kanyang reaksyon ay napakabilis. Ang unang kakayahan ng espiritu, Nether Thrust. Hindi niya diretsyong ginamit ang Nether Spike sa kalaban, bagkus inayos niya ng bahagya ang kanyang lower position, at sa tulong ng biglaang pagsabog ng Nether Spike, nag-flash out siya sa gilid. Kumikislap ang apoy, at halos mag-cruise ang kanilang mga katawan. Habang kumikislap ang liwanag at anino, narating na ni Ye Yan ang kabilang dulo ng kompetisyon, at lumipat siya ng direksyon hanggang sa malapit na siya sa gilid ng mesa ng kompetisyon, gumuhit ng arko, tumalikod at sumugod muli patungo kay Wu Siduo. Napakabilis ng kanyang bilis, ngunit tila hindi siya sapat na kakayahang umangkop. Sabi ni Tang Wulan sa mahinang boses. Maaaring ito ay masyadong mabilis, na nakaapekto sa liksi. Nabigla rin si XCXC sa bilis ni Ye Yun, na isa ring sensitive attack type Spirit Master. Masyadong mabilis ang straight line assault speed ng lalaking ito. Nakakahilo ang mabilis. Tinanong niya ang sarili na walang ganoong bilis. Ngunit mula sa katotohanan na ang momentum ni Ye Jun ay mahirap pigilan, makikita na ang kanyang flexibility ay apektado pa rin sa ilalim ng super high speed na sitwasyon. Katawan ng alab. Ito ang martial soul ni Ye Jun. Ang kanyang katawan ng apoy ay isang pinagsama-samang nakakasakit at nagtatanggol na katawan, ngunit sa proseso ng paglilinang, si Ye Yan ay gumawa ng ibang diskarte, umaasa sa nagtutulak na puwersa ng apoy sa hangin, na ginawa ang kanyang sarili na isang alternatibong maliksi na espiritong Panginoon sa digmaan. Not to mention the same level, even the agile attack type Spirit Master na isang rel na mas mataas sa kanya, sa straight line sprint speed, ay hindi makakapantay sa kanya. Sa makatuwid, ang kalaban ay madalas na tumatagal ng pagkawala ng kanyang sobrang bilis kapag siya ay umakyat. Si Wu Siduo ay may masaganang karanasan sa pakikipaglaban, at pagkatapos makaramdam ng sama ng loob, gumawa siya ng tumpak na paghatol sa unang pagkakataon, at hindi humarap sa kanya ng direkta. Bukod dito, kaagad pagkatapos, nagbago ang katawan ni Wu Siduo. Bahagyang umangat ang kanyang katawan, naging matibay ang kanyang katawan, naging itim at puti ang kanyang mahabang buhok, at tahimik na lumitaw ang buhok sa kanyang leeg. Ang isang pares ng mga braso ay namaga at naging matigas. One switch, puting tigre. Sa sandaling ito, si Ye Yan ay tumalikod na at sumugod muli sa kanya. Nang makita si Wu Siduo na naging malakas, ang mga sulok ng kanyang bibig na nakatago sa apoy ay kumaibot. Bakit ganito ang lahat ngayon? Bakit may martial arts ang mga babae na nagpapalakas sa kanila? Ito ay talagang kakilakilabot.
Ang puting liwanag ay kumikislap, ang mga braso ni Wusi Duo ay nakahiwalay sa magkabilang gilid ng katawan, ang matalim na talim at mga kuko ng tigre ay lumabas, at isang layer ng puting liwanag ang sumabog. Sa pagkakataong ito ay hindi na siya umiwas, ngunit tumayo, naghihintay sa pagdating ni Yeyan. Ang bilis ni Yeyan ay napakabilis, at sa isang iglap, nagbanggaan ang dalawa. Boom! Sumabog ang apoy, si Wusi Duo ay natama ni Yeyan at nadulas pabalik ng mahigit 10 metro bago siya tumayo ng matatag, ngunit ang momentum ni Yeyan ay bigla rin niyang nablock. Malakas na umaatake kay Kemengang, ito ang dahilan kung bakit pinili ni Wu Saidua si Bai Huan. Ang pag-asa sa kakayahan ng espiritu ng proteksyon sa katawan ng puting tigre, kasama ng malakas na pangangatawan, halos hindi nito natitinag ang napakabilis na epekto ng kalaban. Sa pagkakataong ito, ang magkabilang panig ng banggaan ay puno ng enerhiya at dugo, at lahat sila ay lubhang hindi komportable. Uminom. Sumigaw si Yeyan, at muling tumaas ang apoy sa kanyang katawan. Sa pagkakataong ito, ang orange-red na apoy ay naging asul-asul, at ang temperatura ay biglang tumaas. Kahit sa layo na mahigit 10 metro mula sa kanya, ramdam ni Wusi Duo ang nakakapasong init sa kanyang mukha. Ang kanyang puting tigre na espiritu ay hindi pagulang, hindi bababa sa hindi kasing lakas ng pangalawang espiritu ni Yuanan Yahui, sa kasalukuyan ay mayroon lamang 3 espiritong kakayahan, at ang pangalawang espiritu ay hindi pa nakakahanap ng angkop. Ang ikatlong singsing ng espiritu ay lumiwanag, ang buhok sa kanyang katawan ay biglang naging maningning na ginto, at ang kanyang katawan ay naging mas malakas ng kaunti kaysa dati. Humakbang siya at sumugod kay Yeyan. Nag-flash ang figure ni Yeyan, ngunit hindi siya sumugod kay Wusi Duo, ngunit mabilis na tumakbo sa gilid, gumawa ng malaking arko, at tumakbo ng ligaw sa paligid ng field. Ang kanyang Agile Attack System combat method ay ganap na naiiba mula sa karamihan ng Agile Attack System Spirit Masters. Hindi kagalingan ng kamay ang kanyang inaasahan, ngunit gumagamit siya ng napakabilis na bilis upang bigyan ang kanyang sarili ng sobrang lakas ng epekto sa pag-atake sa mga kalaban. Matapos mag-transform sa isang katawan ng apoy, ang kanyang katawan ay lubos na may kakayahang makatiis ng mahinang epekto. Sa malakas na impact at mataas na temperatura ng apoy, madalas nitong matatamaan ang mga kalaban. Ito rin ang kanyang kakaibang estilo ng pakikipaglaban na naipasok sa Shrek Academy sa simula. Siyempre, ang paraan ng kanyang pakikipaglaban ay mayroon ding mga kakulangan. Ang pinakamahalagang problema ay mahirap makipagtulungan sa mga kasosyo. Siya ay gumawa ng mahusay na pagsisikap at ang kanyang individual na lakas ay sapat na malakas upang maging pinakamalakas na miyembro ng koponan sa unang baitang ng ikatlong baitang. Umikot si Yeyan sa isang mabilis na bilis, at nang muli siyang nagpakita sa harap ni Wusi Duo, nabangga na niya ito sa sobrang bilis. Boom! Sabay-sabay na lumipad palabas ang magkabilang panig. Si Wu Saidua ay gamulong sa lupa sa loob ng isang linggo at muling tumayo, ang kanyang katawan ay chi at dugo, at ang kanyang puso ay nabigla. Napakalakas talaga ng impact ng lalaking ito, hindi lang ito isang bagay na maaaring makamit ng ordinaryong Agile Attack Type Spirit Master, talagang napakahirap niyang labanan sa ilalim ng mga pangyayari ng White Tiger King Kong Transformation. Nagtamo ng minor injuries. Ang katawan ni Yeyan ay nagpagulong-gulong sa hangin sa loob ng isang linggo, at pagkatapos ay muling bumilis pagkatapos lumapag. Sa estado ng kalahating elemento ng katawan ng apoy, ang kanyang kakayahang magdala ng epekto ay mas malakas, na orihinal na paraan niya ng pakikipaglaban. Paano gawin? Bumaling ang isip ni Wusi Duo. Masyadong mabilis ang takbo ng kalaban, imposibleng maabyutan ang aswang pusa, at hindi mahabol ang kalaban. Ngunit tulad nito ay nagpakahirap siya, hindi na ito mahawakan ng kanyang White Tiger Martial Spirit. Maaaring mas mabuti kung may pang-apat na spirit ring si Bai Hu, ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, malinaw na hindi maganda para sa kanya ang isang head-on collision. Bagamat ang Cyan Flame ay naharang ng White Tiger King Kong Transformation, ang nagliliyab na init ay nagparamdam sa kanya na para siyang nasusunog. Huminga ng malalim, kumislap ang mga mata ni Wu Saidua, at sabay na inilabas ang dalawang kamay. Dalawang sinag ng liwanag ang lumipad at bumagsak sa kanyang mga braso. Tinakpan siya ng dalawang puting bisig na may maputlang gintong pattern at armor ng kamay. Sa itaas ng braso, dalawang malalaking armband ang itinapon mula sa singsing, na tinakpan sila ng armor sa balikat. 4 na battle armor. Boom! Si Yejun ang hindi pinalad sa ikatlong banggaan. Napakabilis ng kanyang bilis na may mga problema sa pagsasaayos. Nang makitang pinakawala ng kalaban ang battle armor, huli na ang lahat para sa kanya. Sa ilalim ng marahas na banggaan, si Wusi Duo ay hindi gumagalaw sa lahat ng oras na ito, at si Yeyan ay lumipad ng pabaligtad. Paanong pakakawala ni Wusi Duo ang ganoong magandang pagkakataon, ang kanyang martial soul ay agad na lumipat, at maging ang battle armor sa kanyang braso ay tila naging ilusyon. Agad na hinabol ng Nether na saksak si Yeyan sa kanyang harapan, at ang kanyang mga kuko ay umusad pasulong. Sa audience, mukhang nagulat si Song Lin. Ganyan na ba kalakas ang lahat ng mga estudyante sa unang taon? Mayroon ng 4 na battle armor sa ikalawang taon ng unang baitang, at 4 pa rin silang battle armor na angkop para sa kambal na espiritu. Kasabay nito, maaari itong kumilos sa kambal na espiritu,
at ang kahirapan sa paggawa ng battle armor ay tumataas ng husto. Lahat sila ay ginawa ng mga kabataang ito. Nakakaloka talaga ito. Sa kanyang bilis, dapat siyang magkaroon ng buong set ng one-word battle armor sa ikalawang baitang at maging opisyal na one-word battle armor master. Kahanga-hanga. Sa madla, isang malabong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Luo Guixing, at hindi niya namamalaya na sumulyap sa direksyon ni Tang Wulan at Guyu. Oo, itong apat na one-word battle armor sa Wuxi Duo ay ang kristalisasyon ng kanilang pagsusumikap. Bagamat hindi ito isang salitang sandata sa labanan ng espiritual na metal, nangangailangan ng malaking pagsisikap upang umangkop sa kambal na espiritu sa disenyo at produksyon. Para sa kadahilanang ito, kailangan nilang pahiniin ang kapangyarihan ng ilang armor sa labanan. Matapos makita na si Tang Wulan at ang iba pa ay talagang nakagawa ng isang spirit metal battle armor, ang mga miyembro ng Wuxi Duo team ay labis na nagalit at naglaan ng maraming pagsisikap sa bagay na ito. Ang Wuxi Duo battle armors na ito ay halos na kumpleto lang ito ngayong taon, at kapag ang iba ay mayroon lamang isa o dalawang battle armor, ang mga pagsisikap ng team ay nakatuon lahat sa kanya, para lang palakasin siya. Pangunahan ang koponan upang habulin ang bilis ni Tang Wulan. Sa oras na ito, sa sandaling lumabas ang apat na battle armor, agad nilang binaligtad ang kanilang trabaho. Ang espiritong kapangyarihan ni Wuxi Duo ang pinakamalakas sa unang baitang, at ngayon ay umabot na sa taas ng 44 na baitang. Bagamat may agwat sa pagitan ng ika-48 antas ni Yejun, hindi ito malulutas. Nang makita ang saksak ni Nether, dumating siya sa harap ni Yeyan. Biglang nagkaroon ng pagbabago sa katawan ni Yeyan. Ang apoy ng Cyan ay biglang naging asul, at ang temperatura ay biglang nag-ipon mula sa nagliliyab na init. Ngunit sa isang iglap, naramdaman ni Wuxi Duo ang nakakapasong mainit na sensasyon sa kanyang mukha. Ito ay hindi lamang pisikal na pagkasunog, kundi maging ang kanyang sariling kapangyarihang pangkaisipan. Sinindihan ito. Heng. Nagbanggaan ang nakataas na braso ni Nether Spike at Yeyan. Hindi ko alam kung kailan, natatakpan na ng blue armor ang mga braso at kamay ni Yejun. Ang battle armor ay isa ring battle armor. Nang magbanggaan ang dalawang panig, hindi sinamantala ni Yejun ang impact dahil sa naunang pagkabigla, at siya ay sinampal ni Wuxi Duo at lumipad palabas. Ngunit mabilis ang kanyang reaksyon, biglang umikot ang kanyang katawan sa ere, ang kanyang katawan ay sinabuyan ng asul na apoy, ang kanyang bilis ay muling pumailanglang, at siya ay tumakas sa kabilang direksyon. Gustong makahabol ni Wuxi Duo ngunit hindi niya ito mahabol. Habang tumatakbo ng ligaw, patuloy na inilalabas ni Yeon ang kanyang mga kamay. Patuloy na dumami ang mga piraso ng battle armor sa kanyang katawan. Dobleng sandata sa braso, dobleng baluti sa balikat na pinalaki na baluti ng bisig, dobleng sandata ng bisiro at bote pang combat, nakasuot ng dobleng hita. Bagamat walang core armor, ang bilang ng 8 battle armor na taglay nila ay doble kaysa sa Wuxi Duo. Dito matatagpuan ang tunay na bentahe ng ikatlong baitang, at ang tunay na agwat ng lakas, ang pinakamahalagang aspeto ay narito. Lalong lumakas ang bilis ni Yeyan, at ang mas nakakatakot ay ang asul na apoy sa kanyang katawan. Hindi mapigilan. Agad na hinusgahan ni Wuxi Duo na nang muling sumugod si Yeon dala ang 8 sandata ng labanan, ni isa sa kanyang dalawang espiritu ay hindi makakapigil sa epekto ng isa. Yung third grade senior, nakakamangha talaga. Ngunit sa sandaling ito, nagliwanag ang mga mata ni Wuxi Duo. Ito ay isang uri ng malungkot na liwanag, at ang 4 na sandata ng labanan sa kanyang katawan ay kumikinang sa parehong liwanag, nagiging mga daloy ng liwanag, na tumatak sa kanyang katawan upang bumuo ng mga pattern ng liwanag. Ang katawan ay biglang lumaki, ang kanyang sariling martial arts fusion skills, isang makamulto na puting tigre. Ang Netherworld White Tiger na nagniningning na may ilusyon na liwanag ay ipinanganak. Kung ikukumpara sa nauna, ang Netherworld White Tiger ay isang bilog na mas malaki at mukhang mas solid. Sa sandaling ito ay lumitaw, ang buong espasyo sa kompetisyon ay tila baluktot. Boom, dumating si Yeyan na may dalang malakas at asul na apoy. Sa sumunod na sandali, ang mga estudyante sa ikatlong baitang class isang ay tulala at nasampalan. Sinampal lang siya ni Nether White Tiger, at si Yeon ay sinampal na lumipad. Malinaw na makikita na ang dalawang front paws ng Netherworld White Tiger ay natatakpan ng scaly armor. Ito ang 4 na battle armor ng Wuxi Duo. Direktang kumikilos ang battle armor sa martial soul fusion technique. Ito rin ay may mabuting hangarin. Ang agwat sa pagitan ng dalawang panig ay agad na pinaliit at nalampasan ng martial soul fusion technique. Si Yeyan ay sinampal ng sampal na ito, 8 piraso ng asul na battle armor sa kanyang katawan ng namumulaklak ng liwanag, at isang magaan na kalasag ang pinakawalan upang bahagya siyang maprotektahan ng walang anumang tunay na pinsala. Pero nabigla din siya. Napakalakas. Ito ay ganap na nalampasan ng cultivation base ng ordinaryong Soul King. Ito ay karapat-dapat sa martial soul fusion skill. Ang Netherworld White Tiger ay gumawa ng magandang hakbang sa hangin at inatake muli si Yeyan. Hindi nang ahas si Yeyan na hawakan ito ng gusto at tumalikod at tumakbo palayo. Ang pinakamalaking problema sa kasanayan sa pagsasanib ng martial arts ay ang tagal.
Ito ang kanyang pinakamahusay na pagpipilian upang makatakas sa napakabilis na bilis at pigilan ang Netherworld White Tiger na makahabol. Gayunpaman, sa estado ng Nether White Tiger, nadobol ang bilis ni Wu Si Duo kumpara sa Nether Cat. Higit sa lahat, sa mga nakaraang laban, ang estilo ng pakikipaglaban ni Ye Yun ay tiyak na makapangyarihan, ngunit mayroon din itong mga kakulangan, iyon ay, tilapon. Ang tilapon na hindi mababago ng gusto sa gitling. Matagal nang natuklasan ni Wu Si Duo na maaari lamang ayusin ni Ye Yun ang kanyang direksyon ng paglalakbay sa panahon ng pagmamadali, ngunit hindi maaaring baguhin ang direksyon, lumiko, o kahit na umatras ng husto. Ito ang presyo ng sobrang bilis. Dati, nasa White Tiger man siya o as Ghost Cat state, alam niyang may ganitong sakit ang kabilang partido, ngunit hindi niya ito mahabol at hindi niya ito maabutan. Pero ngayon iba na. Ang Netherworld White Tiger ay agad na tumalikod at sumugod sa isang direksyon, at ang direksyong ito ay eksaktong kung saan dapat dumaan ang tilapon ni Ye Yun. Harangin. Sa pagiging top 10 sa listahan ng mga batang henyo, si Wu Si Duo ay hindi lamang malakas sa personal na lakas, ngunit talagang hindi mahina sa combat savvy. Ang kanyang ilaw ay nasa unang baitang, at maging si Tang Wulan ay hindi ito maitakpan ng lubusan. Sa mga tuntunin ng pagiging epektibo ng personal na labanan, palagi siyang kabilang sa pinakamahusay. Nang mapanood ni Yan ang Netherworld White Tiger na lumitaw sa kanyang harapan, alam niyang may problema siya. Sa sandaling nagngangalit siya ng kanyang mga ngipin, ang lahat ng 8 sandata sa labanan sa kanyang katawan ay bumangon na may asul na apoy, ang kanyang katawan ay lumundag, at ang buong tao ay kumulupit bilang isang bola, dala ang apoy at mga kalasag ng sandata ng labanan, at bumangga sa Nether White Tiger. Sayang nga nung nakayuko siya, ang hindi niya nakita ay nasusunog ang Netherworld White Tiger. Isang layer ng baluktot ngunit hindi matukoy na apoy ang bumangon mula sa katawan ng Nether White Tiger, at ang katawan nito ay agad na naging mas ilusyon, ngunit sa ilalim ng epekto ng apoy na iyon, ang mga mata ng Nether White Tiger ay naging kakaibang maliwanag. Boom! Isang marahas na dagandong ang sumabog sa parang. Ang malaking katawan ng Netherworld White Tiger ay halos agad na nagwatek-watek, naging hindi mabilang na mga daloy ng liwanag, muling nagtipon sa mga sumasayaw na bulaklak na sutla, at lumipad palabas. Ngunit ang kanyang kalaban ay higit na hindi nakayanan. Ang maskara sa katawan ni Ye Yun ay nabasag, at ang buong tao ay pumutok na parang bola ng kanyan, tumama sa pananggalang na takip ng kompetisyon at pagkatapos ay tumalbog pabalik, bumagsak sa lupa ng mabangis. Lumuhad si Wu Saiduo sa isang tuhod na may maputlang mukha, mabilis na huminga. Bahagyang nanginginig ang katawan. Sa suntok na iyon ngayon lang, hindi siya nag-atubili na sunugin ang kapangyarihan ng Netherworld White Tiger upang makakuha ng mas malakas na combat effectiveness sa isang iglap. Naramdaman niya na dapat ay nagtagumpay siya. Dalawang puting ilaw ang nahulog mula sa langit at bumagsak sa kanya at kay Ye Jun ayon sa pagkakasunod-sunod. Naramdaman lang ni Wu Si Duo ang init na kumalat sa buong katawan niya sa isang iglap, at ang malakas na pakiramdam ng panghihina na dati niyang nakuhang mabilis, at maging ang backlash na dulot ng martial soul fusion technique ay lubhang nabawasan. Napabuntong hininga siya at dahan-daang tumayo. Sa kabilang panig, sa ilalim ng puting liwanag, pagkatapos ng ilang segundo, at ubiling itinaas ni Yayan ang kanyang ulo, ay nag-alayan siyang bumangon mula sa lupa. Halatang malabo ang 8 battle armor sa kanyang katawan, at ang buong pagkatao niya ay nahihiya, na may bakas ng dugo na nakasabit pa sa gilid ng kanyang bibig. Oo, kahit sa ilalim ng proteksyon ng 8 battle armors, nasugatan pa rin siya. Unang baitang, Wu Si Duo, manalo. Tiningnan ni Kay Lao ang magkabilang panig at ibinigay ang huling resulta. Ang larong ito ay talagang isang pagkatalo para sa magkabilang panig. Bagamat si Ye Jun, na may 8 battle armor, ay na-knockout sa sandaling iyon, sa katunayan, wala nang kapangyarihan si Wu Si Duo na lumaban. Ngunit ang laro ay ang laro, Wu Si Duo hindi bababa sa ay hindi nahimatay. Manalo sa isang bakas. Halatang nanginginig ang mga kalamnan sa mukha ni Ye Yan. Sa ilalim ng sagradong liwanag ng Holy Spirit Daoluo, ang mga sugat sa kanyang katawan ay mabilis na gumaling, at ang kanyang pisikal na lakas ay mabilis na nakabawi. Ngumiti siya ng mapait at ipinakita ang kanyang hinlalaki sa direksyon ni Wu Saiduo, marumi. Bumaba. Sumimangot si Wu Saiduo. Kung tutusin, baka hindi talaga matalo ang kalaban. Kung ang lahat ay bibigyan ng sapat na oras ng pahinga, sa kaso ng buhay at kamatayang pakikibaka, ikaw mismo ang mawawalan. Ang banal na liwanag ng banal na espiritu Daoluo ay maaaring magpagaling ng mga pinsala at maibalik ang pisikal na lakas, ngunit hindi nito malulutas ang backlash ng kanyang martial soul fusion skills. Hindi na niya may hagis muli ang Netherworld White Tiger, at si Ye Jun, na gumaling, ay maaaring magpatuloy sa pakikipaglaban hanggat gumaling siya saglit. Hindi ka sapat, kailangan mong maging mas malakas. Ngunit kumbinsido din si Wu Si Duo na hanggat binibigyan niya siya ng sapat na oras, sa loob ng 1 o 2 taon, hindi pa rin siya magiging kalaban ni Ye Yan. Tila talagang kailangan na makahanap ng angkop na pangalawang espiritu para sa Baihuan. Parang Yuanan Yahui lang. Bago niya alam, itinuring na niya si Yuanan Yahui bilang kanyang layunin. 2 magkasunod na tagumpay, 1 at 2 taon na koponan ng United, 2 magkasunod na tagumpay.
Tahimik ang mga estudyante sa unang klase ng ikatlong baitang, ngunit ang una at ikalawang baitang ay naging dagat ng kagalakan. Bawat baitang ay 3 taong gulang. Sa kasong ito, makakakuha sila ng 2 kopya. Sa katunayan, nakakuha na sila ng respeto sa exchange game na ito. Inalis ng Holy Spirit Dauluo ang banal na liwanag, at hindi napigil ang tumanggo ng bahagya, ang bagong henerasyon ng mga bata ay talagang napakahusay. Ang 2 kambal na espiritu ay may kanya-kanyang katangian, at silang lahat ay may walang limitasyong potensyal sa hinaharap. Gayunpaman, bakit hindi mo nakitang tumutugtog si Tang Wulan? Mayroon pa rin siyang napakalalim na alaala kay Tang Wulan. Ang Chilong Daoluo na nakaupo sa likuran niya ay nagsabi sa isang gulong boses, dapat na naglalaro si Wulan sa isang 2-on-2 battle kay Guyu, at pagkatapos ay lalaban siya sa isang team battle. Bahagyang nagulat si Yali at sinabing, ang huling 1-on-1, na ipinadala sa una at ikalawang baitang. Ang munting lalaki ba ay mula sa Holy Angel family? Mukhang hindi. Si Ye Xinglan ang orihinal na umalis sa panloob na patio. Xinglan. Ito ang babaeng ito. Tingnan mo na lang kung gaano kalayo na ang narating niya ngayon. Medyo pangit ang mukha ni Song Lin, ngunit hindi rin niya pinuna si Yeon. Natalo siya sa unang 2 laro. Talagang hindi dahil hindi nagsumikap ang kanyang mga estudyante, o dahil sobrang swerte ng kabilang partido. Ito ay talagang isang puwang sa lakas. Ang pagkakaiba ng hindi bababa sa 5 taong gulang, na kayang talunin ang sarili nilang mga estudyante, sina Yuan Enyahui at Wu Siduo ay halos tiyak na papasok sa panloob na patio sa hinaharap, at malamang na sila ang maging mga pinuno ng panloob na patio sa hinaharap. Ngunit hindi pa rin siya kumbinsido. Kung matalo ka sa mas mababang grado sa ikatlong baitang, ito ay masyadong nakakahiya. Muju. Nagliwanag ang mga mata ni Song Lin. Alam ko. Huwag kang mag-alala, Teacher Song, mananalo ang ikatlong laro. Hindi alam ni Muju kung kailan siya nakarating kay Song Lin at ipinagmamalaki ang kanyang pisngi. Bahagyang lumiwanag ang ekspresyon ni Song Lin, hindi lang kailangan nating manalo sa larong ito, hindi natin kayang matalo sa bawat susunod na laro. Panahon na para ipagtanggol ang kaluwalhatian ng ikatlong baitang unang klase. Kalmado ang boses niya, pero lahat ng estudyante sa paligid niya ay na-refresh. Oo, paano naman ang iyong mga natatanging talento? Ngayon, nasa 3rd grade world pa tayo. Si Muju ay hindi tumalon sa entablado, bagkus ay umakyat siya ng hakbang-hakbang. Muju, si Muju ang gagawa ng hakbang. Tingnan mo, si Muju. Sa mga manunood, ang mga estudyante ng lahat ng baitang ay biglang nakarinig ng maraming komento. Anuman ang mga senior na estudyante na nakapasok na sa panloob na courtyard, ang pinakamalakas sa panlabas na courtyard ay ang One-Word Armor Master. Sila ay mga mag-aaral pa rin sa panlabas na patio bago lumahok sa pagtatasa ng panloob na patio. 2 lang ang ganoong estudyante, sina Muju at Li Chenkon. Kaya, sa isang kahulugan, sila ang pinakamalakas sa panlabas na patio. Ang panlabas na patio ay ang pinakamatibay, ang pangalang ito ay hindi lamang basta-basta tinatawag. Nang umakyat si Muju sa entablado, nabaliw ang mga mata ng maraming estudyante. Ito ang kanilang layunin. Sa lalong madaling panahon, magkasamang magsasagawa ng pagsubok sa loob ng courtyard sina Muju at Li Chenkon. Hanggat makapasa sila sa paglilitis, magagawa nilang maging mga mag-aaral sa loob ng looban ng Shrek Academy, ang tunay na pagmamalaki ng langit. Sa ikatlong laro, naglaro si Muju para sa unang baitang ng ikatlong baitang, na karaniwang nagpapahiwatig na ang ikatlong laro, ang ikatlong baitang unang klase, ang mananalo. 3 laro ng isa-isa, ang huling resulta ay nakatakdang maging 2-1. Ewan ko lang, kung sino ang nasa una o ikalawang baitang bahagi, ay maaaring magdala ng ilang problema kay Muju sa labanang ito. Umakyat din si Ye Xinglan sa stage. Siya ay tahimik at hindi masyadong nakikipag-usap sa kanyang mga kasama bago umakyat sa entablado. Ngunit nang siya ay tumuntong sa entablado ng yugto ng kompetisyon, ang kanyang buong pagkatao ay nagsimulang magbago. Sa mata ng mga ordinaryong estudyante, si Ye Xinglan sa oras na ito ay nagdala sa kanila ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng depresyon, na parabang ang kanyang buong pagkatao ay naging isang bagyo na malapit ng sumabog anumang oras. Pinipigilan niya ang sarili niya. Napatingin si Yali kay Ye Xinglan na dahan-daw ang umakyat sa entablado ng may pagtataka. Si Muju ay naunang umakyat sa entablado kaysa kay Ye Xinglan. Sa ilalim ng traksayon ni Chi, nakita niya ang kalaban na paparating sa isang sulyap. Ito ay isang babae pa rin, at ang una at ikalawang taon na koponan ng United ay naglaro ng 3-1 laro kasama ang mga babaeng estudyante. Kung ikukumpara sa Yuan Enyahui at Wu Siduo, ang reputasyon ni Ye Xinglan sa panlabas na patio ay mas maliit. Ang isa ay dahil pinakahuling pinasok niya ang panlabas na patio, at ang isa ay dahil din sa kanyang karaniwang mababang loob. Maliban sa klase, bihira siyang magpakita sa harap ng ibang tao. Nakilala siya dahil sumali siya sa koponan ni Tang Wulan. Ngunit sa koponan ni Tang Wulan, ang sariling liwanag ni Tang Wulan ay nagniningning kaya napansin siya ng karamihan. Wala akong masyadong alam sa ibang tao sa team niya. Tanging sina Yuan Enyahui, Wu Siduo at iba pa na mga kalaban ang talagang nakakaunawa na sa koponan ni Tang Wulan, hindi lang siya, kundi lahat sila.
Umakyat si Ye Xinglan sa entablado, at muling natahimik ang mga manunood. Sa audience, tumayo si Xu Lizhi at naikuyom ang kanyang mga kamao. Kung paanong inimbestigahan sila ng ikatlong baitang unang klase, inimbestigahan din nila ang ikatlong baitang unang klase. Si Mo Ju ay isa sa dalawang one-word battle armor master sa 3rd grade class 1. Si Ye Xinglan ang humarap sa pinakamalakas sa tatlong laro ng one-on-one. Sinulyapan ng matandang kay si Ye Xinglan, pagkatapos ay kay Mo Ju, go. Hindi tulad ng nakaraang laro, biglang sumugod ang dalawang panig sa kanilang mga kalaban. Matapos ipahayag ni Kay Lao ang pagsisimula ng laro, walang umatake ang magkabilang panig sa unang pagkakataon. Ang liwanag sa paligid ng katawan ni Mo Ju ay halatang lumabo. Dahan-dahan siyang humakbang, at sa bawat hakbang niya, medyo lumalalim ang antas ng kadiliman sa kanyang katawan. Isang bilog ng mga singsing na espiritu ang tumaas mula sa ilalim ng kanyang mga paa. Lila, 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 lila. Iyon ay 5 bilog ng purple spirit rings. Maaaring suportahan ng 1,000 taong espiritu ang tatlong singsing ng espiritu, na nangangahulugang mayroon na ngayong 2,000 taong espiritu si Mo Ju. Ngunit kung titingnang mabuti, makikita mo na ang mga kulay ng huling 2 purple na spirit ring ay mas malalim, na isang makabuluhang tampok na malapit sa 10,000 taon na spirit ring. Ang Spirit Ascension Platform ay maaaring gawing dakila ang mga kaluluwa, at ang mahuhusay na henyo ng mga Soul Master ay malamang na mapabuti ang kanilang mga level ng spirit ring sa pamamagitan ng Spirit Ascension Platform, ngunit kapag mas maraming spirit ring, mas mahirap itong umakyat. Ngunit malinaw naman, tiyak na magagawa ni Mo Ju na itaas ang ika-4 at ika-5 spirit ring sa antas ng 10,000 taon sa hinaharap. Kasabay nito, ang 5 singsing ng espiritu ay nangangahulugan din na ang hari ng kaluluwa. 5-ringed Soul King level powerhouse. Si Mo Ju ay 19 na taong gulang sa taong ito, na umaabot sa antas ng Soul King sa edad na 19 at isang Battle Armor Master. Ang hindi pangkaraniwang bagay na ito ay madalas na nangyayari lamang sa Shrek Academy. Bilang isang quasi-inner courtyard student, isa na siya ngayon sa pinakamalakas sa outer courtyard. Lumitaw ang mga piraso ng itim na balahibo sa pagitan ng kanyang mahabang buhok, kumalat sa kanyang katawan kasama ang mahabang buhok, at ang aura sa kanyang katawan ay naging mas malapot. Black Swan. Ito ang martial soul ni Mo Ju. Ang swan ay palaging isang napakaranggal na nilalang sa mga kaluluwang hayop. Ang mga pangkalahatang swan soul beast ay mahusay sa mga kakayahan sa pagpapagaling. Kabilang sa nangungunang 10 mabangis na hayop sa alamat, mayroong isang buhay na pinangalan ng Emerald Swan, at ang kanyang cultivation base ay kabilang din sa nangungunang 10 mabangis na hayop. Ngunit ang Black Swan ni Mo Ju ay hindi mahusay sa pagpapagaling. Hindi man siya isang Oiliari Soul War Master, ngunit isang tunay na Soul War Master, isang Power War Soul Master, isang Power War Soul Master na mahusay sa iba't ibang sumpa at malayo ang pag-atake. Sa ikatlong baitang, mas mataas pa ang kanyang reputasyon kaysa kay Li Chen-kun. Kung si Li Chen-kun ang mainstay ng 3rd grade class, ang Black Swan na Mo Ju ang spiritual support ng 3rd grade class. Ang bawat baitang sa labas ng bakuran ng Shrek Academy ay may mga pinuno, at ang ikalawang baitang ay walang alinlangan na sina Yuan and Yahui, Le Zhengguo, at Duan Hanshao. Pagkatapos, ang ikatlong baitang ay sina Li Chen-kun at Mo Ju. Napakabihirang napakaraming mag-aaral na maaaring umabot sa antas ng mga nangungunang numero tulad ng unang baitang. Sa harap ni Mo Ju, na dahan-daang sumusulong, huminto si Ye Xinglan. Ang kanyang mga mata ay matatag, at ang kanyang fighting spirit ay hindi naapektuhan ng katotohanan na ang kanyang kalaban ay isang one-word battle armor master. Nakatayo sa pwesto, ang kanyang baywang ay kasing tuwid ng isang sibat, at walang espiritong singsing na may lalabas. Nakatayo lamang doon, ang hininga ng buong katawan ay patuloy na nag-sublimate at pinipigilan. Bahagyang ipinikit ni Mo Ju ang kanyang mga mata, at ang kanyang matalas na pangunawa ay nagsabi sa kanya na ang kanyang kalaban ay talagang pambihira. Wala siyang pakialam. Bilang isang mag-aaral ng Shrek, alam niya kung gaano karaming mga halimaw ang Shrek Academy. Mukhang imposibleng matalo si Wu Rui, kaya natalo siya. Malinaw na nangunguna si Ye Yan, ngunit natalo pa rin. Ngayon na ang pagkakataon ko, kahit gaano pa ako kalamangan, hinding-hindi ko yun papansinin. Black Swan, Dark Attribute. Itinaas ni Mo Ju ang kanyang kanang kamay, ang unang spirit ring sa kanyang katawan ay kumislap, at ang kanyang kanang kamay ay medyo walang laman sa direksyon ni Ye Xinglan. Biglang lumitaw ang isang kakaibang eksena, isang malaking itim na bungo ang lumitaw sa kawalan at dumiretso sa Ye Xinglan. Sa sandaling ito, sa wakas ay lumipat si Ye Xinglan. Sa sandaling ito, siya ay tulad ng isang nakasisilaw na bituin, na may makikinang na mga sinag na lumalabas sa kanyang buong katawan, isang espadang layunin ang lumabas sa kanya sa isang iglap, at ang malakas na pag-iisip ay nagpang-inig sa proteksyon na kalasag sa buong kompetisyon. Ang espada ay kahanga-hanga, at dumiretso siya sa Mo Ju na parang bulalakaw. Ang itim na bungo sa kalangitan ay gumuho sa susunod na sandaling tumayo si Ye Xinglan. Isang flash ng pagkabigla ang sumili sa mga mata ni Mo Ju, paano ito magiging posible? Ang Black Skull ay ang kanyang unang sumpa ng espiritual na kahinaan. Ang Curse of Weakness ay invalid para sa physical defense at elemental defense.
Kapag tumama ito, hihina ito sa loob ng 10 segundo, at ang kapangyarihan ng kaluluwa ay pipigilan ng hindi bababa sa 20%. Tanging ang mga espiritual na kakayahan ng espiritu ang makakalaban sa sumpa ng kahinaan. Ngunit ang ipinakita ni Ye Xinglan ay malinaw na hindi isang espiritual na kakayahan. Layunin ng espada, layunin ng espada. Ang kanyang matatag na layunin ng espada ay naging sanhi ng pagbagsak ng Curse of Weakness. Sa murang edad niya, napakalakas ng kanyang sword intent. Kasabay nito, ikinaway ni Moju ang kanyang mga kamay, at ang dalawang itim na bola ng liwanag ay agad na sumara sa kanyang harapan. Kasabay nito, sa likod niya, ang isang pares ng itim na pakpak ay bumukas, sinampal siya ng malakas, at dinala siya upang lumutang. Tumaas. Sa sandaling nagsanib ang dalawang itim na light sphere, lumitaw ang isang madilim na berdeng bungo, at pagkatapos, ang madilim na berdeng bungo ay nag-spray ng madilim na berdeng apoy sa direksyon ni Ye Xinglan. Madilim na demon flame. Sunugin ang katawan at kaluluwa. Parehong pisikal at mental na pag-atake. Bagaman ito ay pangalawang kakayahan ng espiritu, ang kapangyarihan nito ay napakalakas. Ang Dark Demon Flame mismo ay lubos na kinakaing unti-unti at malagkit. Kapag natama na ito, patuloy itong mag-aapoy na parang Tarsal Maggot. Si Ye Xinglan ay walang mga skeleton, walang Moju, at walang Dark Demon Flame sa kanyang mga mata. Sa kanyang mga mata, isang espada lang. Ang kanyang sariling Star Sword. Kaya't kung titingnan mong mabuti sa oras na ito, makikita mo na ang kanyang mga mag-aaral ay tila na itayo, ngunit hindi sila mga mag-aaral, ngunit ang salamin ng Star God Sword. Sword God Star. Ang kaunting liwanag ng bituin ay kumikinang, diretso sa madilim na apoy ng demonyo. Ang nakasisilaw na liwanag ng bituin ay sumikat, at ang madilim na apoy ng demonyo ay biglang humiwalay, na parang may nahati mula rito. Ang madilim na berdeng bungo ay sumabog sa susunod na sandali, at hindi mabilang na madilim na apoy ng mahika ang nakakalat sa paligid, at pagkatapos ay sumugod patungo kay Ye Xinglan. Ngunit ang kakaiba ay ang napakalakas na Dark Demon Flame, basta't lumayo ito ng ilang metro sa kanyang harapan, maghihiwalay ito ng mag-isa, na parabang naahit ito ng matalim na talam. Espada ang layunin sa langit. Ang makikinang na sword lights ay nag-intertwine sa hangin, nagiging malaking lambat, at patungo sa Moju. Saan man siya pumunta, lahat ng dilim ay naputol. Ito. Marami sa mga estudyanteng nanunood ng labanan ay lumulunok ng laway. Bago magsimula ang larong ito, naisip ng lahat na kailangan si Moju. Ito ay dapat na isang laro na walang suspense. Gayunpaman, mula sa simula ng laro hanggang sa kasalukuyan, ilang kisap mata lang, tila talagang dahado si Moju. Ang kanyang napakalakas na Black Swan Spirit ability, sa harap ng first-year student na nagngangalang Ye Xinglan, ay hindi man lang nagkaroon ng epekto. Ito ang labanan ng 5-ring Soul King laban sa 4-ring Soul Sect. Ang ikatlong baitang laban sa unang baitang. Paano kaya ito? May gap ba sa pagitan ni Wan? Hindi, ang Black Swan mismo ang pinakamataas na pag-iral sa madilim na katangian ng martial soul. Bagamat malakas ang Star God Sword, tiyak na hindi ito sapat para sugpuin ang Black Swan. Mayroon lamang isang dahilan, at iyon ay ang pag-unawa sa Wan. Si Ye Xinglan ay hindi malakas sa spirit skills, ngunit sa sword intent. Sa paglipas ng mga taon, ang pag-unawa sa layunin ng espada. Nakapasok siya ng direkta sa panloob na patio nang siya ay sumali sa Shrek Academy, at kalaunan ay dumating sa panlabas na patio dahil sa kahilingan ng panloob na patio na dapat siyang maging isang battle armor master. Paanong wala siyang super talent? Nang makilala ni Tang Wulan si Ye Xinglan sa unang pagkakataon, binugbog siya nito ng walang lakas para lumaban. Bakit naman ito ay dahil sa kanyang pag-unawa sa Star God Sword? Sa kanyang mundo, mayroon lamang mga espada, ang pinakahuling espada, ang feedback ng espada. Ang Star God Net ay gamulong pabalik, at ang layunin ng espada ay napuno ang kalangitan. Si Moju ay maaaring magpatuloy sa paglipad ng mataas at pag-iwas, ngunit alam na alam niya na kung gagawin niya iyon, kung gayon ang lahat ng inisyatiba ay mawawala at siya ay mapipigilan ng isa. Ito ay isang batang babae sa elementarya sa unang baitang. Isang kislap ng liwanag ang sumilay sa ilalim ng kanyang mga mata. Biglang bumukas ang mga pakpak sa kanyang likuran, at saka siya tinapik ng malakas. Ang ikatlong singsing ng espiritu ay kumikinang ng maliwanag, at isang madilim na berdeng halo ang bumaba mula sa langit na sinamahan ng mga pakpak na pumapapak. Kung saan man ito dumaan, ang Star God Net ay naging dark green, at pagkatapos ay natunaw ito ng kaunti sa hangin hanggang sa mawala. Kung saan dumaan ang madilim na berdeng halo, maging ang hangin ay tila natunaw sa mga butas. Madilim na pagguho. Gamit ang super compressed dark power pinakawalan ng pinaka-primitive kadiliman paglunok. Sa simula, si Moju ay pinasok sa Shrek Academy na may kapangyarihan nitong espiritong kakayahan. Sa pagharap sa madilim na pagguho, hindi umatras si Ye Xinglan, ang Star God Sword ay biglang naputol sa kalangitan, at isang maliwanag na liwanag ng espada ang tumaas sa kalangitan. Sa sandaling dumampi ang madilim na Erosayon halos sa liwanag ng espada, nagsimulang ngumiti si Jian Light, ngunit dumaan ang matalas na layunin ng espada, na biglang pinutol ang kadiliman ng Erosayon halos sa isang puwang.
Hinahayaang bumagsak ang halo, tumalon na si Ye Xinglan mula sa puwang at kinuha ang Moju sa ere. Napakalakas. Ito ang pakiramdam na ibinigay ni Ye Xinglan sa mga tao, at hindi niya naapektuhan ang kanyang paniniwala sa tagumpay dahil sa lakas ng kanyang kalaban. Isang galit ang sumilay sa mga mata ni Moju. Ang pagiging sapilitang sa ganoong lawak ng isang batang babae sa elementarya ay lampas sa kanyang imahinasyon. Siyempre maaari niyang direktang ilabas ang kanyang sariling battle armor para sugpuin si Ye Xinglan. Gayunpaman, bilang Soul King of the Five Rings, kung siya ang unang gumamit ng battle armor, hindi ba ibig sabihin na akala niya ay mas mababa siya sa kalaban ng 4th ring sa kanyang cultivation ng 5th ring? Kung gaano ka-arrogant ang puso ni Moju, talagang hindi niya ito matitiis. Ang liwanag ng ika-4 na singsing ng espiritu ay kumikislap, at mayroong isang sibat sa kamay ni Moju. Ang sibat ay ipinakita sa madilim na berde, na may 3 bungo sa itaas at ibaba ng sibat. Ang sibat ay gumalaw sa mga bilog, at ang mga bilog ng halo ay nahulog mula sa langit. May kulay abo, berde, at madilim na pula. 3 singsing ng liwanag ang nagbibigay liwanag sa 3 bungo sa sibat. Ang mga ito ayon sa pagkakabanggit ay kumakatawan sa 3 epekto ng sumpa. Kahinaan, takot, sakit. Ang 3 buong halos ay sumasakop sa isang malaking lugar, at hindi ito naiwasan ni Ye Xinglan. Nang makitang may 3 patong pa ng kulay sa kanyang katawan, kakaiba ang itsura nito, at tila pinigilan ang aura ng buong tao. Pagkatapos ng isang paghinto sa hangin, nahulog siya sa manipis na hangin, at 3 negatibong sumpa ng kahinaan, takot, at sakit ay mabilis na tumagos sa kanyang katawan. Nakahinga ng maluwag si Moju na nasa ere. Masyadong marahas ang pag-atake ni Ye Xinglan. Ang matalas na layunin ng espada ay nagulat sa kanya ngunit medyo natalo din. Iyon ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng ganoong kalakas na paraan ng pag-atake, at ang kanyang cultivation base ay halatang mas masahol pa kaysa sa kanya, ngunit ang mga espiritong kakayahan na nagpilit sa kanya ay patuloy na nabigo. Pahilig na itinuro ng sibat si Ye Xinglan, at ang hindi mabilang na madilim na berdeng sinag ng liwanag ay mabilis na nakapasok sa sibat. Ibinaba ni Ye Xinglan ang kanyang ulo nang siya ay lumapag, ngunit muli niyang itinaas ang kanyang ulo sa susunod na sandali. Ang kanyang mga mata ay sobrang maliwanag, at sila ay tulad ng 2 kumpol ng mga matingkad na bituin na agad na namumulaklak sa kompetisyon. Sa Star God Sword, ang mga bituin ay kumikinang ng maliwanag. Mabangis siyang sumigaw, at ang layunin ng espada ay tumaas muli sa langit. Ang malakas na layunin ng espada ay hinaluan ng kaunting sublimation ng liwanag ng bituin, ang sumpa na liwanag sa kanyang katawan ay bumagsak sa bawat pulgada, at ang 3 sumpa ay natunaw ng sunod-sunod. Ang isang espada ay lumalabag sa 10,000 batas, napakagandang babae. Sa podium, isang maliwanag na ilaw ang kumislap sa mga mata ni Zuo Shi. Kinuha ang Star God Sword, isang sword light ang ipinanganak mula sa langit, at ang sword light ay napaka-stagnant sa hangin. Mas solid si Janmang. Itinaas ni Ye Xinglan ang kanyang ulo upang tingnan ang nagulat na kalaban sa hangin. Ang pangatlong espiritong singsing sa kanyang katawan ay biglang lumiwanag. Pagkatapos, ang kanyang buong katawan ay naging maningning na ginto, at siya ay naging isang kumpol ng liwanag ng bituin. Ang espada ay nagkakaisa sa isa, pumailang lang sa langit. Ang ikatlong soul skill, ang Sword Star ay bumagsak. Sumimangot ang Black Swan na si Moju. Ang lakas ng kalaban ay lampas sa kanyang imahinasyon. Ang lahat ng kanyang mga kakayahan na uri ng sumpa ay halos walang epekto sa kalaban. Ito ay may kaugnayan sa mismong Star God Sword ni Ye Xinglan na nagtataglay ng magaan na mga katangian, ngunit ang mas mahalaga ay ang kanyang napakatalim na layunin ng espada, lahat ng sumpa na kumikilos sa kanya ay madudurog ng layunin ng espada sa maikling panahon. Hawak ang isang sibat ng pagmumura, ang katawan ni Moju ay umiikot ng napakabilis sa hangin. Sa isang pares ng itim na pakpak, ang mga balahibo ng sisni ay lumipad palabas, at ang mga balahibo ay lumipad sa hangin. Sa paligid, ang liwanag ng bituin na tumataas sa kalangitan ay biglang bumagsak, at ang bilis ay ilang beses na mas mabilis kaysa dati, tulad ng isang bulalakaw, at dumiretso sa Moju. The sword intent void, at kung saan man ito dumaan, may malakas na hiyawan sa hangin, na parabang ito ay talagang tila isang falling star. Sa sandaling ito, hindi na maramdaman ng mga manunood ang talas ng layunin ng espada, at ang lahat ng layunin ng espada ay ganap na nakatuon sa liwanag ng bituin. Ang kultibasyon ni Ye Xinglan ay nasa espada, at ang kanyang konsentrasyon ay hindi mapapantayan ng sinuman sa kanyang mga kasama. Siya ay nagpapabuti araw-araw, ang lahat ng pag-unlad ay higit sa espada at focus. Nag-ensayo siya ng husto, nang walang distractions. Sa bagay na ito rin ang pinakamalakas sa mga kasosyo. Ang kapangyarihan ng Star God Sword ay naranasan ng malalakas na lalaki sa ikalawang baitang at unang klase. Minsang ginamit ni Ye Xinglan ang kanyang sariling lakas para buhatin ang 3 malalakas na lalaki na kapareho ng kanyang antas. Sa tuwing lumalaban siya, nagiging mas malakas siya. Bumangga ang mga itim na balahibo sa liwanag ng bituin na bumabagsak mula sa langit, at mabilis na bumagsak ang mga balahibo, ngunit literal nilang hinarangan ang pagbagsak ng bituin ng espada. Ang ikalimang kakayahan ng espiritu, ang Swan Feather, ay ang ikalimang kakayahan ng espiritu na kumakatawan sa antas ng hari ng kaluluwa.
Ngunit si Jian Xingluo ay pangatlong espiritong kakayahan lamang ni Ye Xinglan. Sa isang makabuluhang agwat sa pagitan ng mga espiritong kapangyarihan ng dalawang partido, tila sila ay ganap na magkatugma sa oras na ito. Ang matalim na aura ng espada ay patuloy na pinuputol ang mga balahibo ng Sisni, at ang mga itim na balahibo ay kumalat, na nagiging bilog ng madilim na berdeng agos ng hangin sa hangin, umaagos sa direksyon ni Ye Xinglan, ang kadiliman ay sumisira sa liwanag, at ang liwanag ng bituin ng espada ay unti-unting bumagsak. Nang lumabo, ang mga balahibo ng Sisni ay lumipad paitaas, sa wakas ay nabawi ang inisyatiba. Makikita ng lahat na si Ye Xinglan ay ganap na nasa itaas ni Mo Ju sa kontrol ni Wan. Ang dahilan kung bakit maaaring kontrahin ni Mo Ju ang dahilan ng kanyang paglilinang. Sa sandaling ito, sa kalangitan, isang lilang halo ang umaalingaw-ngao, at malinaw na iyon ang ningning na ipinakita ng singsing ng espiritu nang ilabas nito ang kakayahan nitong espiritu. Purple Halo, ang pang-apat na kakayahan ng espiritu. Sa epekto ng mga balahibo ng Sisni, muling bumangon ang katawan ni Ye Xinglan mula sa himpapawid, at umikot ang kanyang figure. Ang maitim na kapangyarihang dala ng mga kumpol ng mga balahibo ng Sisni ay pinilit ng kanyang aura ng espada upang hindi makapasok sa kanyang katawan. Kaagad pagkatapos, ang gininto ang liwanag sa kanyang katawan ay lumakas at lumakas, ang nakasisilaw na liwanag ay puno ng maliwanag na liwanag, ang kalangitan ay tumitigil, si Ye Xinglan ay naging isang gintong bola ng liwanag, at hindi mabilang na mga ilaw ng espada ang bumaba mula sa kalangitan. Ang mga sword light na iyon ay parang mga hibla ng sutla, walang aura ng Xuanhe, ngunit bumabagsak ang mga ito mula sa langit na parang ulan. Ang dilim ng balahibo ng Sisni ay parang naliligo sa maliwanag na ulan, mabilis na namamatay. Ang mga piraso ng balahibo ng Sisni ay sunod-sunod na natunaw, at ang gininto ang liwanag ay sumisikat, at ang ulan ng satin ay direktang tumakip sa katawan ni Mo Ju hanggang sa itim na Sisni. Paano kaya ito? Ang kanyang pang-apat na espiritong kakayahan ay mas malakas pa sa aking ikalimang espiritong kakayahan. Ang puso ni Mo Ju ay puno ng pagkabigla at pag-ayaw, ngunit sinubukan niya ang kanyang makakaya upang pasiglahin ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa. Dahil sa sibat ng pagmumura, ang mga balahibo ng Sisni ay patuloy na binitawan, ngunit halatang-halata na siya ay pinigilan. Nang makitang palapit na ng palapit si Guangyo, hindi niya naramdaman ang lakas ng espada, ngunit pinamanhid nito ang kanyang anit. Sa sinag ng ulan na iyon, malinaw na may malakas na nakakompress na sword energy. Sword Star Rain, ang pang-apat na soul skill ng Star God Sword. Ang ulan ng liwanag ay nagkalat at pagkatapos ay nagtipon, at dumiretso sa Mo Ju. Ang mga balahibo ng Sisni ay patuloy na umaatres, at tila hindi nila ito mapigilan. Kinagat ni Baifang ang kanyang ibabang labi, kahit na hindi na nakipagkasundo si Mo Ju, kailangan pa rin niyang aminin na kahit sa isang normal na paghaharap sa spirit ring ng kalaban, mahihirapan siyang manalo. Iyon ang kaso. Pagkatapos ay talunin ang kalaban ng isang malakas na puwersa. Biglang nanlaki ang mga mata ni Mo Ju, at sa isang pitik ng kanyang kanang kamay, lumipad ang isang ulap ng madilim na berdeng liwanag, at ang madilim na berdeng ilaw ay gumuhit ng isang maliit na arco sa hangin, na baligtad at damapo sa kanyang dibdib, na naging malutong na, ding, na Naruto. Dalawang dark green na breastplate ang agad na humiwalay sa light ball sa magkabilang gilid, na tinatakpan ang buong dibdib ni Mo Ju. Pagkatapos, ang kanyang mga kamay ay patuloy na naghahadges, at ang mga piraso ng madilim na berdeng baluti ay lumipad mula sa mga kagamitan sa pag-iimbak ng espasyo. Mabilis itong bumagay sa kanyang katawan. Ang dark green na armor ay walang pattern, ngunit ang bawat piraso ng fit ay magpapataas ng hininga ni Mo Ju, at ang mga balahibo ng Sisni ay lalakas muli. Ang madilim na berdeng apoy ng mga burner sa mga balahibo ay tuluyang nakaharang sa espada. Bumagsak ang Star Rain, at unti-unting gamulong sa halip. Mga braso, balikat, baluti sa dibdib, proteksyon sa baywang, palda ng labanan, binti, paa, at sa wakas, nahulog ang isang headband na may 3 balahibo at inilagay ito sa noo ni Mo Ju. Nang nasa himpapawid na siya, nakaunat ang kanyang mga paa. Biglang, ang kanyang baluti ay gumawa ng isang klang na putok. Pagkatapos, ang madilim na berdeng ilaw ay lumabas mula sa armor ng labanan, ang hininga ni Mo Ju ay mabilis na tumaas, at ang mga balahibo ng Sisni ay higit pa doon. Ito ay ilang beses pa sa nakaraang sandali, at ang pinigilan na si Jian Xingyu ay unti-unting bumalik sa panig ni Ye Xinglan. Sa ilalim ng yugto ng kompetisyon, nakasimangot si Song Lin at palihim na bumantong hininga. Walang alinlangan, imposibleng matalo si Mo Ju sa larong ito. Sa basbas ng one-word battle armor, mayroon na siyang lakas na malapit sa antas ng Soul Saint. Ngunit makikita ng sinumang may matalinong mata na talagang natalo si Mo Ju. Kung wala ang battle armor, maaaring hindi niya matalo si Ye Xinglan. Ang kanyang sandata sa labanan ay malinaw na pinilit na palabisan ng kalaban. Ang mga unang taong maliliit na halimaw na ito ay talagang sapat na malakas. Ang aking sandata sa labanan ay tinatawag na Tian. Ang kumpletong one-word battle armor ay mayroon ng kwalifikasyon na pumirma. Ang kanyang one-word battle armor ay tinatawag na the Sky of the Swan. Tian Mo Ju. Kwalipikado na siyang tawagin ang kanyang sarili sa ganoong paraan.
Ang buong katawan ng battle armor ay mukhang kaunti lamang kaysa sa nakaraang 8 battle armor ni Yeon, ngunit ang aura ay iba, ang madilim na berdeng halo ay namumulaklak, at si Moju ay nasuspine sa hangin, tulad ng isang tao ay nagbago. Ang ilaw sa buong kompetisyon ay naging dim. Ang Sword Star Rain ay unti-unting namatay, at ang mga balahibo ng Sisney ay gumulong pabalik at nilamon kay Ye Xinglan. Ang kanyang pangalawang espiritong kakayahan, na malapit ng magwakas, ay tila nabuhayan, nakakatakot at makapangyarihan. Ganap na pagsugpo ng lakas. Ang liwanag sa paligid ng katawan ni Ye Xinglan ay unti-unting lumabo, na nagpapakita ng kanyang katawan. Ang kanyang ekspresyon ay walang pakialam, ngunit habang walang malasakit, mayroong isang galit na pagkurap sa kanyang mga mata. Siya ay isang taong ayaw umamin ng pagkatalo. Siya ay palaging. Noong una niyang nakilala si Tang Wulan, dahil sa pagtanggi nitong aminin ang pagkatalo ay nagkaroon ng masamang relasyon ang dalawang panig. Paano ang Five Rings Soul King? Paano naman ang One-Word Battle Armor Master? Kahit matalo ka, kailangan mong ipadama sa kabilang partido ang sarili mong lakas. Ang kanang kamay na may hawak ng Star God Sword ay nanginginig ng husto, at isang maliwanag na ilaw ng bituin ang lumiwanag sa likod ng kanyang kanang kamay. Ang Sword Star Rain na malapit nang bumagsak ay biglang lumakas ng kaunti, at isang piraso ng puting sandata ng kamay na may kaunting liwanag ng bituin ay dahan-daang lumabas mula sa likod ng kanyang kamay, at mabilis itong umakyat pataas upang takpan ang bisig. Sa siko, lumiwanag muli ang isang maliit na liwanag ng bituin, at lumitaw ang puting baluti, at ang mga bituin ay nagtagpo, na sumasakop sa bisig, at pagkatapos ay ang kanang balikat. Ang mga bituin ay muling kumalat pataas. Sa pagkakataong ito ay lumitaw ang liwanag ng bituin sa likod ng kanang kamay. Ang liwanag ng bituin ay kumikinang at natatakpan. Dobleng sandata sa braso, nakasuot ng kanang braso sa balikat na pinalaki ang nakasuot ng braso. Labanan ang baluti, oo. 3 battle armors. Matuno at magpanday ng mga espiritual na halwang metal. 3 piraso lamang ng battle armor ang nagpapataas ng aura ni Ye Xinglan, at pansamantalang nilabanan ni Jian Xingyu ang pag-atake ni Swan Feather. 3 battle armor. May 3 battle armor sa ikalawang taon ng unang baitang. Bukod dito, ang kanyang sandata sa labanan ay parin. Halos lahat ng mga guro at mga nakatatanda sa kolehiyo ay may parehong ideya sa kanilang mga puso. Kahanga-hanga ang mga kabataan ngayon. Maraming tao sa senior level ng akademya ang nakarinig tungkol sa paglikha ng isang animistic metal battle armor sa unang taon, ngunit narinig lang nila ito. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko ito. At 3 yuan lang. Walang gaanong estudyante sa lahat ng baitang ang nakakaalam ng spirit metal battle armor. Kakaiba lang ang nararamdaman nila, bakit ang battle armor sa katawan ni Ye Xinglan ay maaaring isama sa kanilang sarili tulad ng 2-character battle armor. Ang Spirit Metal Battle Armor ay hindi gaanong naiiba sa ordinaryong One-Word Battle Armor sa mga tuntunin ng amplification effect nito, ngunit dahil ito ay isang halwang metal, ang tigas nito at ang bilang ng amplification special effects ay higit pa kaysa sa ordinaryong One-Word Battle Armor. Nakabaluti. Ang 3 piraso ng animate na metal na One-Word Battle Armor ay maihahambing sa halos 5 ordinaryong Battle Armor. Si Ye Xinglan ang may pinakamaraming bilang ng One-Word Battle Armor sa koponan ni Tang Wulan, dahil bilang pangunahing Battle Armor Maker, ang kanyang pag-unlad sa lakas ay masisiguro na mas maraming battle armor ang magagawa. Sa makatuwid, matapos ang lahat ay magkaroon ng One-Word Battle Armor, hiniling ni Tang Wulan kay Ye Xinglan na bumuo muna ng sarili niyang battle armor, at nagtrabaho ng gusto sa direksyon ng One-Word Battle Armor Master. Kapag natapos niya ang pagbuo ng lahat ng kanya, pagkatapos ay itinayo niya ito para sa iba pang mga kasosyo. Ito ang pinaka-nakakatipid sa oras na paraan. Sumasang-ayon ang lahat sa discarding ito, kaya si Ye Xinglan na ngayon ang may-ari ng 3 battle armor. Ang Sword Star Rain ay naging mas matindi sa ilalim ng pagtaas ng battle armor, kaunting starlight ang namukadkad sa 3 battle armor, at ang maliwanag na aura ay mas matindi kaysa dati. Ngunit, pagkatapos ng lahat, si Moju ang tunay na One-Word Battle Armor Master. Matapos ang isang maikling paghinto, ang mga balahibo ng Sisney ay patuloy na bumababa pataas. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Ye Xinglan ay mabangis na nagdilim, at isang kakaibang eksena ang lumitaw. Sabay-sabay na lumiwanag ang una at pangatlong espiritong tumutunog sa kanyang katawan. Gamit ang maramihang mga espiritong kakayahan sa parehong oras, ito ay isang non-production high-end na pamamaraan, kahit nasa Shrek Academy. Nangangailangan ito ng mga espiritong kakayahan upang makipagtulungan sa isa't isa ng palihim, at sa parehong oras ay may malalim na pag-unawa at kontrol sa martial arts. Walang alinlangan na ginawa ito ni Ye Xinglan. Ang gininto ang liwanag na unti-unting hamina ay muling lumakas, at ang lahat ng Sword Star Rain ay biglang nagtagpo. Sa kalangitan, unti-unting nawala ang figure ni Ye Xinglan, nag-iwan lamang ng pinalaking bersyon ng Star Sword Volley, na sanhi ng hindi mabilang na layunin ng espada at lakas ng espada. Nakakondensed. Batay sa Sword Star Rain, ang pagsasanib ng Sword Star Drop, kasama ang matalim na porma sayo ng Sword Star Cold.
Ang balahibo ng Sisney ay tumangay at hinawakan ang malaking Star God Sword upang bigyan ito ng mga patong-patong na kadiliman, ngunit ang mga balahibo ay nagkabasag din ng isa-isa. Sa kompetisyon, lumakas at lumakas ang madilim na aura. Sa pagtaas ng one-word battle armor, na-control na ng makapangyarihang Swan Feather ang audience. Tinitigan ni Moju si Ye Xinglan sa kalangitan, lahat ng pakikibaka ay walang silbi sa harap ng ganap na lakas. Sa sandaling ito, ang malaking Star God Sword sa langit ay biglang sumigaw, at marahas na nahulog mula sa langit, nabasag ang mga layer ng mga balahibo ng Sisney, at dumiretso sa Moju. Ang higanteng espada ay mapagpasyahan, na may walang tigil na trahedya na aura. Naglalakbay sa mga alon sa gitna ng mga balahibo ng maraming swans, sa isang iglap, nabasag nito ang mga hadlang at biglang nahulog. Nagulat din si Moju. Sa napakalaking pagkakaiba sa lakas, maaari pa ring salakayin ng kanyang kalaban ang kanyang sariling katawan. Malakas talaga ang martial soul niya. Papalapit ng papalapit ang liwanag ng bituin sa dulo ng espada, kahit palagi itong hinaharangan ng mga balahibo ng Sisney, tila nahihirapang lumapit sa kanya ang liwanag ng espada. Ngunit wala pa ring pakialam si Moju, ang kanyang mga pakpak ay pumapalpak sa likod niya, humiwalay sa Star God Sword. Sa isang malaking bilang ng mga balahibo ng Sisney, siya mismo ay maaaring hindi magagapi. Kung tutusin, may gap pa sa lakas. Ang mga mag-aaral sa Shrek Outer Academy na nasa stand ay nagmulat ng mata. Ganito kalakas ang one-word battle armor master pagkatapos niyang magkaroon ng buong set ng battle armor. Ang sword light ng Star God Sword ay unti-unting lumabo, at unti-unting naging mabagal sa mga balahibo ng Sisney. Bagamat nagpatuloy pa rin ito at sumuporta sa pag-unlad nito, halatang hindi nito kayang ipagpatuloy ang pagpapanatili nito. Tapos na ang larong ito. Sa wakas ay nagpakita si Moju ng ngiti sa kanyang mukha. Hindi man masaya ang nanalong sundalo, nanalo pa rin siya. Sa sandaling ito, biglang, isang maliit na liwanag ng bituin ang agad na lumaki at tumagos sa maraming mga hadlang. Nang aminin na ni Moju na siya ay tiyak na mananalo, naabot na siya ng liwanag ng bituin. Ang kaunting liwanag ng bituin na iyon ay hindi nagmula sa mga balahibo ng Sisney, ngunit nag-transform sa isang magandang trajectory sa hangin, na dumaraan sa mga puwang ng mga balahibo ng Sisney na kagagaling lang, at ito ay ilusyon na parang multo. Pagdating nito sa harap ni Moju, nag-react lang si Moju. Biglang nag-zoom in ang starlight at naging figure ni Ye Xinglan. Ang Star God Sword sa di kalayuan ay namatay na, ngunit ang bagong Star God Sword ay lumitaw sa harap ni Moju. Nahulog ang isang espada, direktang tumama sa armor sa balikat ni Moju. Ang one-word battle armor ay agad na lumiwanag ng maliwanag, baliw na sinasalungat ang pag-atake ng Star God Sword, ngunit ang Star God Sword ay napakatalim. Sa pagdami ng tatlong battle armor, ang Star God Sword ay naharang ng shoulder armor, ngunit ito ay matalim. Ang kanyang sword intent ay sumugod pa rin sa katawan ni Moju, na naging sanhi ng kanyang pag-snort. Hindi siya binigyan ni Ye Xinglan ng pagkakataong mag-react, at ang kanyang anyo ay kumislap sa kanyang likuran, ang Star God Sword sa kanyang kamay ay sumambulat, ang pangalawang Spirit Ring ay kumikinang, at ang Sword God Net ay sumabog sa napakalapit na saklaw, ganap na nilamon ang kanyang katawan. Sa ilang sandali, ang sandata ng labanan ni Moju ay kumikislap, at gumawa pa siya ng sunod-sunod na hiyawan, ngunit ang liwanag na lumiwanag sa Sword God Net ay napakalakas na sumalakay. Ang lahat ng mga pagbabagong ito ay biglang dumating, maging si Kai Lao, bilang referee, ay hindi inaasahan na ang ganitong sitwasyon ay biglang mangyayari. Akala ng lahat ay biglang nagbago ang isang laro na dapat magtapos. Napapaligiran ng Sword God Net, ang umaataking battle armor ni Moju ay kumikinang ng maliwanag. Siya mismo ay medyo naguguluhan habang gulat na gulat. Sa tuwing ang kanyang sariling kakayahan sa kaluluwa ay malapit ng ilabas, hindi mabilang na matalas na layunin ng espada ang sumalakay sa katawan mula sa lahat ng direksyon, na matigas ang ulo na humahadlang sa kanyang kakayahan sa kaluluwa. Bagamat malakas ang battle armor, hindi ito ganap. Palibhas ay inaatake sa ganoong kalapit, ang battle armor ay makakatulong lamang sa kanya na malutas ang open iba, ngunit ang layunin ng espada ay masyadong malakas, at ang pinakamahalagang bagay ay ang kanyang isip. Nagniningning ang liwanag ng ikatlong singsing ng espiritu, at muling lumitaw ang Sword Starfall. Sa pagkakataong ito, natatakpan ito ng gininto ang liwanag, hindi lamang sumasakop kay Ye Xinglan, kundi pati na rin kay Moju. Isang grupo ng nakasisilaw na gininto ang liwanag ang pumailan lang sa kalangitan, at sa isang iglap ay sumugod ito sa tuktok ng kompetisyon, humampot sa protection na takip. Ang buong protection na takip ng kompetisyon ay naiilawan. Ang lakas ng protection na takip na ito ay para sa malalakas na tao sa itaas ng ikawalong singsing. Bumagsak dito ang Sword Star, na parang tumama sa isang malaking goma, at pagkatapos ay rebound. Pagbalik ko, mas mabilis na ang bilis kaysa kanina. Hindi ko alam kung ilang beses. Boom! Mabangis na tumama sa lupa ang gintong bowl ang liwanag. Sa ibabaw ng kompetisyon, mabilis na lumitaw ang isang layer ng mga bitek. Sa mahinang tunog, unti-unting nababawasan ang liwanag, na nagbunyag sa dalawang tao sa nakaraang labanan. Si Ye Xinglan ay nasa taas, si Moju ay nasa ibaba.
Ang mga tuhod ni Ye Xinglan ay nasa ibabang tiyan ni Mo Ju, at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa Star God Sword. Ang Star God Sword ay tumusok sa pagitan ng armor sa balikat at breastplate ni Mo Ju, at ang dugo ay sumambulat. Medyo maluwag ang mga mata ni Mo Ju, ngunit nanatiling nakayuko si Ye Xinglan, hindi gumagalaw. Ito. Sino ang mag-aakala na ang huling sandali ng larong ito ay biglang magiging napakalupit? Sino ang mag-aakalang si Mo Ju, na isang Battle Armor Master, ay magiging napakalungkot? Mabilis na lumapit si Elder Kai sa kanilang dalawa, at isa pang figure ang lumitaw sa kompetisyon ng sabay. Iyon ay ang banal na espiritu na si Dao Luo Yali, at ang dalawang titulong Dao Luo ay dumating sa dalawang babae sa gitna ng yugto ng kompetisyon. Si Mo Ju ay wala sa koma, ang battle armor ay nakatulong sa kanya na malutas ang malaking epekto, ngunit ang kanyang matino na mga mata ay puno ng takot. Nakatingin kay Ye Xinglan, na nakaluhod sa kanyang katawan, nakapikit ang kanyang mga mata, ngunit ang kanyang katawan ay puno pa rin ng nakatutuwang layunin ng espada. Sa oras na ito, wala siyang ibang nararamdaman kundi ang takot. Masyadong nakakatakot. Siya ay talagang kakila-kilabot para sa kanya. Sa huling sandali, nang mahulog ang dalawa mula sa langit sa ilalim ng pagkilos ng Sword Starfall, ang nakita niya ay isang pares ng mga mata na puno ng nakakabaliw na lasa. Malalim na nakatatak sa kaibuturan ng kanyang isipan ang kabaliwan at tiyaga. Sa lakas ni Ye Xinglan, kahit na mayroong 3 piraso ng espiritual na Metal One-Word Battle Armor Increase, hindi ito posibleng masira ang depensa ng Mo Ju Battle Armor sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Gayunpaman, sa tulong ng pagbagsak ng Sword Star, nasalupa niya ang rebound ng Protective Shield. Sa sandali ng huling pagkahulog, sinira niya ang puwang sa kanyang sandata sa labanan, at ang Star God Sword ay tinusok ang kanyang balikat ng marahas. Bagamat hindi niya mailabas ang layunin ng espada sa oras na iyon, ang lamig sa kanyang mga balikat ay napuno ng lamig sa puso ni Mo Ju. Nakakaloka tong babaeng ta. Talagang natakot si Mo Ju, walang katulad na takot. Siya ay palaging ang pagkakaroon ng Zhongxing Pengyo sa 3 baitang klase, at naging isang Battle Armor Master sa murang edad, isang mag-aaral ng Shrek Inner Courtyard sa hinaharap. Pero ngayong araw lang, naramdaman niya ang gap. Ito ay hindi isang tanong ng lakas, ngunit isang pakikipaglaban. Wala siyang lakas ng loob na manalo, ngunit ang kanyang kalaban. Niyakap ni Holy Spirit Dao Luo Yali ang katawan ni Ye Xinglan mula sa likod at binuhat siya. Natunaw ang malambot na banal na liwanag sa kanyang katawan. Bumagsak si Ye Xinglan. Sa huling sandali, ganap niyang sinunog ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa. Siya ay naghihirap mula sa pagguho ng kadiliman at ang huling pagkabigla. Sa huling sandali ay hindi lang niya ginamit ang kanyang mga kamay, kundi pati na rin ang kanyang kanan ang shoulder armor ay lumaban sa Star God Sword bago tuluyang tumusok sa battle armor ni Mo Ju. Sa tulong ni Kai Lao, dahan-daang tumayo si Mo Ju mula sa lupa, ngunit ang kanyang mga mata ay mapurol pa rin. Nanalo siya sa larong ito. Oo, gaano man kalupit si Ye Xinglan, maaari lang niyang piliin ang gap joint ng battle armor para halos hindi ito masira, at hindi ito maaaring magbanta sa kanyang buhay. Sa susunod na sandali na lumapag sila, kung gugustuhin niya, sapat na upang gawing tagumpay ang pagkatalo. Pero, nanalo ba talaga siya? Nanalo ba ang puso niya? Class 1 sa Grade 3, panalo. Banayad na anunsyo ni Kai Lao. Sa pagdaloy ng dugo sa kanyang mga balikat, nanginginig ang katawan ni Mo Ju. Hindi pa niya naramdaman ang nararamdaman niya ngayon na ang salitang tagumpay ay napakabalintuna. Hindi lang siya, kundi ang buong klase ng 3 baitang, walang saya na sinabayan ng pag-anunsyo ng tagumpay o pagkatalo. Bumagsak ang banal na liwanag, nagpagaling sa katawan ni Mo Ju. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad sa ilalim ng competition arena. Si Song Lin, ang punong guro ng 3 baitang unang klase, ay mabilis na dumating sa arena ng kompetisyon. Bumaba si Mo Ju, lumapit sa kanya, tumingin kay Song Lin, dahan-daang binawi ang kanyang sandata sa labanan, at isang ngiti na mas pangit kaysa sa pag-iyak ang nakabalangkas sa gilid ng kanyang bibig. Teacher Song, nanalo ba ako? Sa paglitaw ng 7 salitang ito, biglang nagdilim ang mga mata ni Mo Ju, at diretso siyang nanlambot. Nagmamadaling niyakap siya ni Song Lin at inalayan ang kanyang katawan para pigilan siya sa pagbagsak. Ang pangit ng mukha niya. Bilang isang senior teacher, alam niya na ang natatalo kay Mo Ju ay hindi ang laro, kundi ang puso. Nawala ang puso niya. Ang isip ay nakatanggap ng malaking epekto, at ang espiritual na pinsala ay ang pinakamahirap na pagalingin. Kung hindi malulutas ang problemang ito, malamang na hindi na siya makakapasok sa loob ng looban ng Shrek Academy. Nagkaroon ng katahimikan sa unang baitang ng 3 baitang. 3 laro 1-on-1, 2 talo at 1 panalo, ngunit napakahirap manalo. Walang duda na sa kasalukuyang sitwasyon ni Mo Ju, imposibleng makasali sa mga susunod na laban ng koponan. Siya ay isang brawler, ngunit hindi sila makakuha ng kumpletong tagumpay. Ang estilo ng pakikipaglaban ni Ye Xinglan ay nagulat sa mga manunood at pinatunayan na ang mga ordinaryong Spirit Master ay hindi ganap na walang magawa laban sa mga Armor Masters. Ang Holy Spirit Dao Luo ay personal na niyakap si Ye Xinglan mula sa kompetisyon at ipinadala siya kay Tang Wulan at sa iba pa.
Okay naman ang katawan niya, pero sobrang higpit ng string, kailangan niya ng pahinga, at hindi na siya makakasali sa mga susunod na kompetisyon, kaya hindi ko na siya ginaisang. She is really an excellent girl. Yali praised from the bottom of her heart. Sina Guyu at Xu Xiaoyan ay kinuha si Ye Xinglan ng magkasama. Walang nagsasalita sa kanila, ngunit may nagngangalit na apoy sa mga mata ng lahat. Hindi nagpatalo si Ye Xinglan. Sa kanilang mga puso, si Ye Xinglan ang tunay na nagwagi. Umasa lang siya sa kanyang 4-ring cultivation base para talunin ang isang 5-ring Soul King Fighting Armor Master. Malinaw na hindi nakapaglaro si Moju sa mga sumusunod na laro. Team battle, kailangan nating manalo. Sabi ni Tang Wulan sa malalim na boses. Bago magsimula ang exchange match na ito, hindi nila naisip na ang una at ikalawang baitang koponan ng United ay maaaring manalo sa panghuling tagumpay, ngunit nang mahulog si Ye Xinglan mula sa langit, binasag niya si Moju sa lupa at tinusok ang kanyang depensa. Tuluyan ang nag-alab ang fighting spirit ng lahat. Paano naman ang One-Word Battle Armor Master? Sinong nagsabi na hindi natin matatalo ang One-Word Battle Armor Master? Nais naming manalo, upang manalo ng tagumpay. Tumingin si Tang Wulan kay Guyu, at tumingin din si Guyu sa kanya. Tahimik na naglakad si Yuan Enyahui mula sa gilid at kinuha si Ye Xinglan. Isang hindi maipaliwanag na kapaligiran ang bumangon sa pagitan nila. Sa sandaling ito, nag-aapoy ang mga mata ng lahat. Sa mga stand, ang first-grade first-class area ay tahimik din sa oras na ito, at hindi makapag-cheer pagkatapos matalo, ngunit ang natalo na laro ni Ye Xinglan ay nagbigay sa kanila ng higit na pagkabigla kaysa sa dalawang nakaraang panalo. Ang kanilang dugo ay tila nag-aalab, at ang walang patid na espiritu ng pakikipaglaban sa paghahari ay nag-aalab. Luo Guixing, Xu Yucheng, Yang Yansaya, at Xing Yiren lahat ay nakaupo sa front row. Sa pagkakataong ito, iba na ang mga mata ng apat. Sa buong panahon, sila ay nagsusumikap na palakasin ang kanilang mga paniniwala at hinahabol ang mga hakbang sa hinaharap. Ngunit sa sandaling ito, malinaw na naramdaman nila na ang bilis ng paghabol ay hindi nagpaliit ng agwat, sa kabaligtaran, ang ilan ay naging mas malayo. Si Ye Xinglan ngayon lang, sa kanilang mga mata, ay hindi matatalo. Ang gap, ito ang gap. Walang kamalay-malay na ikinuyong ni Luo Guixing ang kanyang mga kamao, ang kanyang mga kuko ay tumusok sa malambot na laman ng kanyang palad. Ang mga mata ni Xu Yucheng ay marahas na nagbabago, at ang kanyang mga mata ay hindi umalis kay Ye Xinglan. Mula ngayon, siya ang aking Diyosa. Sabi ni Xu Yucheng sa malalim na boses. Napatingin ang lahat sa gilid. Kinagat niya ang kanyang mga labi, may kung anong nag-aapoy sa kanyang mga mata. Hindi man lang nagbabago ang kanyang mga mata, ngunit ang ilan ay malakas lamang ang hangarin na lumaban. Mula kay Ye Xinglan, nakita niya ang daan na dapat niyang lakaran. Paano ang mga marupok na katawan? Paano kung mababa ang antas ng kaluluwa? Iyon ay dahil hindi ako naglakas loob na subukan ito. Kung wala ang diwa ng desperadong Saburo, paano magiging posible na tumayo sa tuktok ng mundong ito? Ang talento ay isang bagay, isa pang bagay ang pagiging baliw. Tanging isang tunay na baliw ang maaaring tumayo sa tuktok ng mundong ito. Medyo madilim ang mga mata ni Xing Yiren. Noon pa man ay hindi siya kumbinsido sa koponan ni Tang Wulan, ngunit ngayon ay nalaman niyang napakalayo niya sa kanila. Malalim ang mga mata ni Yang Yansaya. Hindi siya tumingin kay Ye Xinglan, ngunit sa taong nakatayo sa audience, na palaging core ng team. Itinuwid niya ang kanyang dibdib, at ang kanyang mga mata ay nasusunog sa nakasisilaw na apoy. Ang labanan ni Ye Xinglan ay hindi lamang nagbigay daan sa lahat na makita ang kanyang lakas, ngunit ipinakita rin ang kanyang tiwala sa kanyang mga kasosyo. Sinindihan niya ang pagnanasa ng lahat sa kanyang mga aksyon, at ang natitira ay naiwan sa lalaking ito at mga kasosyo. Malinaw na napansin ni Yang Yansaya na bago tuluyang nakoma si Ye Xinglan, ang kanyang ulo ay nakatagilid sa direksyon ng binatilyo. Dapat ay malinaw na nakita ng binatang iyon. Sa podium, nakakamangha. Ang binata ngayon ay talagang kamangha-mangha. Naglalagablab na Dragon Daoluo ang Uyu Bamulong. Bihira, hindi pinabulaanan ni Zuo Shi ang kanyang mga sinabi, oo. Ang batang babae na iyon ay medyo baliw kaysa sa iyo noon. Ngayon gusto kong aminin na ang unang baitang ng henerasyong ito ay talagang pinakamalakas na henerasyon sa daan-daang taon. Itong batang babae ang babaeng ito ay hindi lang baliw, mayroon ding mga taktika na nakatago sa kabaliwan. Ang lahat ng lakas sa harap ay ginagamit upang pagtakpan ang mga salita sa huling sandali, kung binasa ko ang mga salita ng Diyos sa huling pagkakataon. Ang Sword God ay pinag-isa sa sword, gamit ang Misty Step na teknik ng Tang Sek Ghost Shadow. Ito ay dahil sa malapit na ang isang master ng sandata ng isang salita na magaling sa malayo ang pag-atake ay hindi lamang niya ginulo ang kalaban, sa sandaling iyon, kahit na lahat tayo ay nalilito sa kanyang sarili, ang isang bagong henerasyon Seven Devils, pwede siyang maging isa sa mga kandidato. Tumayo si Lao Kai sa entablado, at matagal bago kumalma. Isang kislap ng pagmamalaki ang sumilay sa kanyang mga mata, at ang lahat ng mga estudyante sa panlabas na patio ay masasabing mga alagad niya. Sa eksenang ito, ang momentum ng ikatlong baitang ay malamang. Dalawa laban sa dalawa, ang mga manlalaro mula sa magkabilang panig ay lilito sa entablado.
Sabi ni Kay Lau sa malalim na boses. Sa unang baitang ng ikatlong baitang, dalawang mag-aaral, isang lalaki at isang babae, hindi bababa sa 80% magkapareho ang tumayo at sabay na umakyat sa yugto ng kompetisyon. Sa kabilang panig, ang una at ikalawang taon na koponan ng United. Magkatabing naglakad sina Tang Wulan at Gu Yu at umakyat sa entablado. Halatang medyo nanlumo ang pares ng mga estudyante sa Class 1 Nanogram Grade 3. Nanlumo din sina Tang Wulan at Gu Yu, ngunit naramdaman nila ang uri ng depresyon na malapit nang sumabog mula sa isang bulkan. Class 1, Grade 3, Li Mengyang at Li Mengtian. Unang baitang 1, Tang Wulan, Gu Yu. Nagpakilala ang magkabilang panig. Sa wakas naging aktibo muli ang mga manunood. Sila Li Mengyang at Li Mengtian. Sila ay kambal na magkapatid, at sila ang may pinakamahusay na kooperasyon. Mayroon din silang martial arts fusion skills. Sila ang gulugod ng pinakamalakas na koponan sa ikatlong baitang klase. Ang magkapatid na lalaki at babae ay mga assault-type war spirit masters. Ito ay tinatawag na Wu Yaoyang. Napakalakas. Naglaro muli ang koponan ng United sa unang baitang. Ang babae kanina ay nasa unang baitang din. Ngayong taon, ang unang baitang ay talagang malakas. Ang dalawa sa dalawa ay nasa unang baitang talaga. Hindi mo alam. Si Tang Wulan na iyon ang monitor ng klase sa unang baitang. Bagamat pangatlong ring pa lang, siya ay isang 5th grade forger. Sa dami ng talento sa unang baitang klase, tila napaniwala ako sa kanya. Dapat si Gu Yu ang deputy squad leader. Ngunit wala akong narinig na magaling sila sa 2-on-2. Tingnan mo na lang. Ang una at ikalawang baitang daw ay nagkaroon ng exchange match noong nakaraang taon, at ang huling nanalo ay ang unang baitang. Imposible. Gaano kalakas si Yuan Enyehui mula sa unang baitang ng ikalawang baitang? Kung walang isang salita na Armor Master, sa palagay ko ay walang sinuman sa ikatlong baitang ang magiging kalaban niya. Matatalo kaya sila ng unang baitang? Ano ang mali dito? Hindi mo nakita kung gaano kalakas si Ye Xinglan ngayon lang. Nakakatakot talaga ang mga kasalukuyang schoolboy at schoolgirls. Kung hindi tayo magsisikap, natatakot ako na hindi tayo ang magiging kalaban nila. Panoorin ang laro, magsisimula na. Ang lakas ay magpapatunay sa lahat. Nagkaroon ng maraming talakayan sa madla, at sa kompetisyon, si Kay Lau ay nakakagulat na hindi direktang sumigaw para magsimula. Magkahiwalay ang tingin niya sa magkabilang gilid. Ang kanyang mga mata ay lalo na kay Gu Yu at Tang Wulan na kailangang manatili ng mas matagal, at pagkatapos ay sinabi niya sa malalim na boses, magsisimula na ang laro. Sa kanyang anunsyo, agad na bumangon sina Li Mengyang at Li Mengtian, dalawang magkapatid na may dalawang kumpol ng matinding apoy. Hindi lang iyon, sabay-sabay nilang iwinagayway ang kanilang mga kamay, at ang mga piraso ng battle armor ay lumipad palabas sa storage ring, at pagkatapos ay nilagyan ang kanilang mga sarili. Ang kanilang mga sandata sa labanan ay maapoy na pula, na may malabong maapoy na pulang pattern sa mga ito, na may mga bisig sa magkabilang kamay, malalaking braso sa magkabilang balikat, kasama ang mga palda sa baywang, na bawat isa ay 5 armor ng labanan. 12 taong gulang pa lamang ang magkapatid nang pumasok sila sa Shrek Academy, at 18 taong gulang pa lamang ngayong taon. Sa 5 battle armors, mayroon pa ring malaking agwat sa pagitan ng lahat ng battle armors. Pero may 2 taon pa sila. Sa hinaharap, magkakaroon sila ng pagkakataong salakayin ang One-Word Armored Master at makapasok sa panloob na patio. Higit sa lahat, bilang mga may-ari ng martial arts fusion skills, malamang na mabigyan sila ng mas maraming oras ng akademya. Ang apoy ay tumaas, at ang kanilang mga katawan ay nagbago ng naaayon, at isang mahinang dagandong ang tumunog. Kahit na ang kanilang mga espiritu ay pawang mga katangian ng apoy, sila ay naiiba. Ang katawan ni Li Mengyang ay parang mababang layon na umuungal, habang ang katawan ni Li Mengtian ay parang malalim na ungol ng tigre. Sa ilang sandali, umungal ang mga leon at umungal ang mga tigre, at ang malakas na momentum ay dumiretso sa pang-aapi kina Tang Wulan at Gu Yu. 2 dilaw at 2 lila, ito ang mga singsing ng espiritu ng magkakapatid na pamilya Li, na parehong nasa antas ng sekta ng espiritu na may 4 na singsing. Si Tang Wulan ay nagmamadaling lumabas, at sa parehong oras na pinakawala ng kalaban ang kanyang martial spirit at battle armor, siya ay nagmamadaling lumabas. Agad na lumitaw sa kanya ang 2 bilog ng gintong singsing na espiritu. Bagamat napakalinaw niya na ang pangatlong espiritong kakayahan ng Blue-Silver Grass, ang Blue-Silver Golden Light Array, ay maaaring limitahan ang mga elemental na katangian ng kalaban at pahinain ang lakas ng kalaban. Ngunit sa sandaling ito, si Tang Wulan ay nagtataglay ng apoy sa kanyang puso. Ayaw niyang gumamit ng mga kasanayan. Nais lang niyang gamitin ang pinakamakapangyarihang paraan para makabangga ang kanyang mga kalaban para pamumulaklak ang kanyang panloob na apoy. Dahan-daang humakbang si Gu Yu, at ang mga layer ng kakaibang halos ay kumikislap sa paligid ng kanyang katawan. Sa himpapawid, tila may hindi mabilang na mga sinag ng liwanag na nagtatagpo patungo sa kanya, at ang kanyang mga mata ay palaging nakatutok kay Tang Wulan. Hindi umalis kahit isang sandali. Magkasabay na humakbang pasulong ang magkapatid na Li Mengyang at Li Mengtian, maayos at uniforme ang kanilang mga galaw, parang isang tao. Ang dalawa ay may parehong spirit ring na lumiwanag.
Ang kanilang buhok ay naging maapoy na pula sa parehong oras, at sila ay sumugod patungo kay Tang Wulan sa isang hakbang. Ang unang gintong halo ay kuminang, ang mga gintong kaliskis ay mabilis na natakpan ang buong katawan, at ang mga gintong kuko ng dragon ay nakausli. Sa isa sa dalawa, si Tang Wulan ay walang kahit katiting na takot. Ni hindi niya nilingon si Li Mengtian, ang kaliwang paa niya ay bumagsak sa lupa, at naglakad siya sa harap ni Li Mengyang, na ikuyom ng kuko ni Jinlong ang kanyang kamao, at dumiretso sa kalaban. Malamig na bamantong hininga si Li Mengyang, at nag-alab ang mainit na apoy, na tinakpan ang kanyang kanang kamao. Kasabay nito, na may bibig, isang bola ng apoy ang marahas na bumulwak mula sa kanyang bibig at dumiretso sa harap ng pintuan ni Tang Wulan upang magsunog. Ang apoy na iniluwa ni Tang Wulan mula sa pagharap sa kalaban ay hindi man lang kumikislap, at ito ay pumutok pa rin mula sa kanyang kanang kamao. Tahimik na lumitaw ang isang pader ng yelo sa harapan nilang dalawa, at tumalsik ang apoy sa dingding ng yelo. Agad na natunaw ang pader ng yelo, ngunit naputol ang hininga. Habang natunaw ang yelong pader, naabot na ng kanang kamao ni Tang Wulan si Li Mengyang. Walang alinlangan na ang ice wall ay pinakawalan ni Guyu, at ang tiyempo na pinili niya ay mailalarawan lamang bilang napakatalino. Hindi lamang ito nakatulong kay Tang Wulan na labanan ang apoy na hininga ng kalaban, ngunit hindi nakaapekto sa pag-atake ni Tang Wulan. Ang pader ng yelo ay tumataas sa dalawang layer, isang manipis at isang makapal, ang manipis ay narito, ang makapal ay pinipigilan lamang si Li Mengtian. Hindi rin inaasahan ni Li Mengyang na magtutulungan sina Tang Wulan at Guyu ng ganoon katahimik, ngunit siya mismo ay isa ring Spirit War Master ng sistema ng pag-atake, kaharap si Tang Wulan na ang cultivation base ay mas mahina kaysa sa kanyang sarili, natural na hindi siya magpapakita ng kahinaan. Boom, nagbanggaan ang mga kamao. Naramdaman lang ni Li Mengyang na para siyang natamaan ng isang tren na ginagabayan ng kaluluwa, ang kanyang kanang braso at kanang kamay ay nagdurusa ng husto, at ang malaking impact ay nagtulak sa kanyang katawan upang direktang umikot. Nasira na ni Tang Wulan ang 4 na Golden Dragon King Seal. Ang lakas at lakas ng kanyang katawan ay hinding-hindi masusukat ng normal na kondisyon. Ang balita tungkol sa kanya na ang ikatlong baitang klase ay maaaring magtanong tungkol sa kanya ay medyo malabo kung tutuusin. Kahit na alam niyang malakas si Tang Wulan, hindi niya aakalaing magiging ganito kalaki. Halos lumipad palabas si Li Mengyang. Kung hindi lang dahil sa marahas niyang pagtalon sa huling sandali ay baka nabali na ang braso niya. Pero magaling talaga siya. Siya ay nasa hangin, ang kanyang pulang buhok ay ganap na sumabog, at isang dagandong ang lumabas sa kanyang bibig. Pagkatapos ang pangalawang singsing ng espiritu ay kumikinang ng maliwanag. Ungol ng leon. Kasabay ng pagbuga ng malaking apoy, ang katawan ni Tang Wulan, na nanginginig sa napakalaking tunog, ay bahagyang bumalpak, at sa kabilang panig, bumukas ang makapal na pader ng yelo. Sumugod na si Li Mengtian, at itinaas ang isang pares ng mga palad ng tigre. Dumiretso siya sa gilid ni Tang Wulan at sinampal siya. Ang isa sa kanilang mga kapatid ay ang apoy na demonyong leon na martial soul, at ang isa naman ay ang apoy na demonyong tigre na martial soul. Ang chi at dugo ni Tang Wulan sa kanyang katawan ay nasa malas, ang kanyang kanang paa ay biglang tumapak sa lupa, at isang kapanapanabik na chant ng dragon ang umalangaw-ngaw sa mga manunood. Ang hindi natapos na pag-ungol ng leon ni Li Mengyang ay biglang napigilan, at ang 8 hugis dragon na agos ng hangin ay nakasentro sa katawan ni Tang Wulan na tila mahaba ang kanilang mga mata, na nagkukumahog patungo sa dalawang magkapatid. Kinailangang ihampas ni Li Mengtian ang dalawang palad sa lupa. Ang gintong dragon ay yumanig sa lupa, ito ay isang napakalakas na self-created na kakayahan ng espiritu na inspirasyon ng bloodline ng Golden Dragon King at ang kanyang chi at dugo ay nasa kahirapan. Kahit na si Yuanan Yahui ay ganap na namumulaklak kasama si Tang Wulan, maaaring hindi niya mapakinabangan ang gininto ang dragon na yumanig sa kalangitan at ang gininto ang dragon na yumanig sa lupa. Sa mga tuntunin ng individual na lakas, sina Li Mengyang at Li Mengtian ay malayo pa rin sa Yuanan Yahui. Ang battle armor ay pinaliit ang puwang na ito, ngunit ito ay umiiral pa rin. Bukod dito, ang kanilang mga kapatid ay walang battle armor sa kanilang mga binti. Umalangaw-ngaw ang dagandong at putok sa buong yugto ng kompetisyon. Ang nakita ng mga manunood ay ang magkapatid na lalaki at babae ni Li Mengyang ay nagulat at sabay na lumipad, at ang kanilang sandata sa labanan ay patuloy na kumikislap upang mapaglabanan ang malakas na epekto ng gintong dragon. Si Tang Wulan ay nagpakawala ng dragon chant, ang kanyang katawan ay muling kumislap, at siya ay hamampas kay Li Mengyang. Ang malamig na liwanag sa kanyang mga mata ay kumikislap, ang kanyang kanang kamay ay matapang na pamitik, 5 madilim na gininto ang sinag ng liwanag ay naging takot na kuko ng Golden Dragon. Naramdaman lamang ni Li Mengyang ang masamang hangin na umiihip sa kanyang mukha, palihim na sumisigaw ng masama, at ang pang-4 na spirit ring ay agad na lumiwanag. Tinakpan ng isang pulang-pula na maskara ang buong katawan, at ang kanyang buong katawan ay lumawak din at lumakas, ang kanyang mga braso ay nagbabantay sa tuktok ng kanyang ulo, at ang sandata ng labanan ay kumikinang ng maliwanag. Boom! Ang buong katawan ni Li Mengyang ay direktang hinampas sa lupa ng nakakatakot na mga kuko ng Golden Dragon. Ang nakakatakot pa ay may pumutok na tunog sa kanyang battle armor. Bagamat hindi ito nabasag, mayroon ng mga pinong bitek dito. Isang bibig ng dugo ang bumulwak.
Kakalapag lang ni Limeng Tian sa oras na ito at mabilis na sumugod sa direksyon ng kanyang kapatid. Napagtanto na nila ngayon na ang Class 1 sa grade na ito ay isang super monster class lang. Kung gusto mo silang talunin, maaari ka lang umasa sa martial arts fusion skills. Isang pilak na ilaw ang kumislap, at isang figure ang lumitaw sa kanyang harapan ng tahimik. Umalis ka na. Sumigaw si Limeng Tianzhao, isang pares ng mga kuko ng tigre ang bumaril, at dalawang grupo ng mga ilusyong kuko ay lumabas ng mabangis. Ipinutok din ito ni Guyu gamit ang isang palad, at isang bola ng asul na bola ng apoy ni Yingying ang nakatayo sa kanyang harapan. Boom! Direktang kinuha si Limeng Tian upang lumipad na may asul na apoy sa buong katawan niya. Kaagad pagkatapos, isang nakakatakot na hockey puck na may diameter na higit sa 1 metro at natatakpan ng mga spike ay nahuli na. Biglang bumagsak ang mga braso ni Limeng Tian at nabasag sa hockey puck gamit ang kanyang battle armor. Nabasag ang hockey puck, ngunit humirit din siya at mas nataman. Humakbang pasulong si Tang Wulan, at nakarating na siya sa tabi ni Limeng Yang. Muli niyang itinapakan ang kanang paa sa lupa, at diretsyong pinalipad ni Jinlong si Limeng Yang, nakakabangon pa lang, sa hangin ng nakakagulat. Kaagad pagkatapos, ang gintong dragon ay yumanig sa kalangitan, at ang gintong ulo ng dragon ay sumabog patungo sa kanyang katawan na parang nilalamon si Limeng Yang. Ang isang ulap ng pilak na liwanag ng buwan ay sa wakas ay namukadkad, na hamarang sa katawan ni Limeng Yang, at ang gintong dragon ay nabasag dito, nang hindi nagdulot ng anumang pagbabago sa enerhiya, at nawala. Hinawakan ng matandang kay si Limeng Yang sa hangin at tumango kay Tang Wulan. Sa kabilang panig, nang makitang kumpirmadong wala na sa laro ang kanyang kapatid, nabalisa si Limeng Tian. Pagkalapag, mabilis siyang lumabas. Nagniningning ang kanyang ikaapat na spirit ring, at biglang tumunog ang isang dagandong ng tigre. Isang higanteng apoy na tigre ang pinakawalan mula sa kanyang katawan, malabo. Makikita na may mga kaluluwang naghahalo sa higanteng tigre. Dumiretso sa Guyu. Si Guyu ay nakatayo pa rin sa lugar, na may isang kislap ng pilak na ilaw, mayroon ng karagdagang figure sa harap niya, isang matatag na figure na natatakpan ng gininto ang kaliskis sa buong katawan niya. Ang mga gininto ang kaliskis ay biglang naging parang salamin, at ang Flame Demon Tiger na clone ay tumama sa kanya, na nagpapahintulot lamang sa mga kaliskis na kumurap ng mas mabilis. Pagkatapos ay narinig ni Limeng Tian ang isang malakas na pag-awit ng dragon, at ang malaking gininto ang ulo ng dragon ay direktang lumitaw sa kanyang harapan. Muling nagliwanag si Yinyo, nakaharang sa mukha ni Limeng Tian. Muli niyang nilunok ang ulo ng dragon, ngunit sa pagkakataong ito ang kaibahan ay ang isang serye ng malinaw na dagandong ay nagmula sa mahina, at may mahinang alon na pilak. Natahimik ang audience. Si Tang Wulan at Guyu ay nakatayo mismo sa gitna ng kompetisyon. Ang dalawa ay magkatabi, at ang mga gintong kaliski sa katawan ni Tang Wulan ay bahagyang kumikinang sa liwanag. Puno ng domineering ang mga mata niya. Ang nakatayo lang doon ay nagbigay sa mga tao ng hindi nakikitang pressure. Tumayo si Xi sa ilalim ng entablado, tumingin kay Tang Wulan sa entablado, at hindi napigil ang bangulong, lalong nagiging bastos ang paraan ng pakikipaglaban ni boss, at lalong nagiging wild. Pero, gusto ko ito. Okay. Enjoy watching. Ang klase sa unang baitang, si Tang Wulan, Guyu, ay nanalo. Ibinaba ni Kai Lao ang magkapatid na Limeng Yang sa kanyang mga kamay, at kasabay nito ay inihayag ang kinalabasan ng laro. Nanalo ulit ang klase sa unang baitang. At itong isang ito ay iba sa nakaraang tatlong one-on-one games, iyong tatlong one-on-one na laro ay gusot sa isa't isa, at least walang gaanong pagkakaiba sa lakas. Masasabing kalunos-lunos ang laban ni Ye Xinglan, ngunit wala pang ganap na tagumpay. Ngunit ang dalawang ito, sa mata ng lahat, ay isang napakalaking tagumpay. Sa simula ng laro, ang magkapatid na sina Limeng Yang at Limeng Tian ay gustong lumaban ng pansamantala, ngunit sa huli, sila ay pilit na pinaghiwalay, at kahit ang mga kasanayan sa pagsasanib ng espiritu ay hindi ginamit, kaya sila ay natalo. Nalaglag ang laro. Ang pagkawala ay kakilakilabot. Mapatla ang mukha ng magkapatid, hindi lang dahil sa mga sugat, kundi sa 2 taong nakatayo sa gitna ng kompetisyon. Si Tang Wulan, na mayroon pa ring mahinang pag-ungol ng dragon sa kanyang katawan, ay nagbigay sa kanila ng hindi magagapi na pakiramdam. Golden Spirit Ring, Golden Scales, kapag walang battle armor, pareho silang 5 battle armor. Ngunit ito ay pinigilan mula simula hanggang wakas. Natalo sila, hindi kumbinsido sa kanilang mga puso, ngunit ang kanilang kalooban ay sumuko na. Ang mga kaliskis ni Tang Wulan ay dahan-daang nagtatagpo, ngunit hindi siya bumaba sa entablado. Susunod, magkakaroon ng 7-on-7 team battle, na naglalaro pa rin sila. Ang dahilan kung bakit natalo niya ang kalaban sa ganoong brutal na paraan ay para ilatag ang pundasyon para sa 7-on-7 team battle. Walang alinlangan, ang kalaban na lumahok sa 2-on-2 ay tiyak na magpapatuloy sa pagsali sa susunod na 7-on-7 competition, at nais niyang lumikha ng hindi magagapi na impresyon sa puso ng kalaban. Sa panig ng United Team, sunod-sunod na umakyat sa entablado sina Yuan Enyahui, Le Zhenggayo, Xu Xiaoyan, Xi, at Xu Lizi at pumunta kina Tang Wulan at Guyu. Hindi makapaglaro si Ye Xinglan, pinalitan siya ni Xu Lizi.
Ang matabang mukha ni Shu Lizzie, na laging nakangiti, ay naging madilim at malungkot. Naglakad siya papunta kay Tang Wulan at inabot sa kanya ang recovery big bonds na tuloy-tuloy upang mapunan siya ng sigla at dugo. Ang 7 tao ay nakatayo roon, at isang hindi nakikitang presyon ang agad na pumuno sa mga manunood. Sa kabilang banda, nagkaroon ng katahimikan sa unang baitang ng ikatlong baitang, at tanging si Li Chen-kun lamang ang tahimik na naglakad patungo sa entablado ng kompetisyon. Sandali lang. Itinaas ni Song Lin ang kanyang kamay at hinawakan ang balikat ni Li Chen-kun. Lumingon si Li Chen-kun at tumingin sa kanya na may hindi pagkaintindi. Isinara ni Song Lin ang mga linya at bumantong hininga. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata ay tila nakapagdesisyon na siya. Sinabi niya sa malalim na boses kay Kai Lao sa entablado, "Lao Kai, sumuko kami sa laban ng pangkat, at sumuko kami." Sa sandaling lumabas ang pahayag na ito, ang mga manunood ay nagkagulo. Sumuko na. Unang baitang ng ikatlong baitang, sumuko. Inamin mo ba ang pagkatalo mo? Kung mayroon ding one-word battle armor master, ang pinakamalakas sa ikatlong baitang class 1 na si Li Chen-kun ay hindi pa nakashoot, ang ikatlong baitang class 1 ay hindi inaasahang sumuko. Bakit Teacher Song? Sabik na tanong ni Li Chen-kun. Mapait na ngumiti si Song Lin at umiling sa kanya, tignan mo ang mga kaibigan mo. Team fight, wala tayong pagkakataon. Natigilan si Li Chen-kun, ang kanyang mga mata ay unang tumingin kay Mo Ju, nagising na, ngunit nakaupo sa gilid na parang bangkay na naglalakad. Sa muling pagtingin kay Yeyan, ang mga mata ni Yeyan ay mapurol sa oras na ito, nakatitig kay Tang Wulan sa entablado, na parang lumulunok ng laway. Sa entablado, magkayakap ang magkapatid na Li Mengyang at Li Mengtian sa isa't isa, at ang mga ekspresyon sa kanilang mga mata ay halatang takot. Sa pagtingin sa iba pang mga kasosyo na hindi pa nakakalaro, natanggap nila ang tingin ni Li Chen-kun, at sabay-sabay silang yumuko ng kanilang mga ulo. Bumagsak ang kanilang kumpiyansa. Sa unang 5 laro, ang kanilang kumpiyansa ay natalo ng una at ikalawang taong koponan ng United. Teacher Song, gusto kong ipaglaban ang larong ito, kahit 1-on-7, kahit ako lang, gusto kong lumaban. Naikuyom ni Li Chen-kun ang kanyang mga kamao. Umiling si Song Lin, ayokong matulad ka kay Mo Ju. Nakapagdesisyon na ako. Biglang naging mabigat ang paghinga ni Li Chen-kun, mabangis na nakatitig sa Tang Wulan 7 sa entablado, tinitingnan ang apoy na tila sumisikat sa kanilang mga mata, umungal siya ng matindi, tumalikod at tumakbo. Ang ikatlong baitang unang klase ay natalo, sa harap ng lahat ng ika-6 na baitang sa panlabas na patio, sila ay natalo. Kumpleto ang pagkatalo, at maging ang huling 7 laban sa 7 laban ay natalo bago ito natuloy. Sa katunayan, mayroon pa rin silang one-word battle armor master na si Li Chen-kun na hindi kumilos, ngunit malamang na mayroon lamang silang isang Li Chen-kun na mayroon pa rin kumpletong kapangyarihan sa pakikipaglaban. Kailangan niyang harapin ang 7 tao, 7 mabigat na kalaban. Tama ang desisyon ni Song Lin. Ayaw niyang matamaan muli ang kanyang alagad. Kung matatalo siya ng 7 laban sa 7, maging si Li Chen-kun ay maaapektuhan ng matinding pag-iisip. Siguradong hindi ito ang gusto niyang makita. Sa entablado ng kompetisyon, si Tang Wulan ay nakatayo sa unahan, napapaligiran ng kanyang 6 na kasosyo, sina Go Yu, Xu Xiaoyan, Xi Mo, Shu Lizzie, Yuan Enyahui at Le Zhenggayo. 7 kabataang lalaki at babae, na may apoy na nagninanga sa kanilang mga mata, ay nakatayo roon na may paniniwala ng tagumpay. Sa ika-6 na baitang ng panlabas na bakuran ng Shrek Academy, halos 500 katao ang tumingin sa kanila, nakaramdam ng kawalan ng ulirat. Ang mga batang ito ay kamanghamanghang. Ang banal na espiritong si Dao Luo ay bumalik na sa podium sa oras na ito, bahagyang hinahangaan ito. Sa harap ng labanang ito sa pagitan ng mga estudyante sa Outer Academy, sa wakas ay ipinakita ni Tang Wulan at ng kanyang mga kaibigan ang kanilang sigla. Sa nakalipas na taon, ipinakita nila ang kanilang tunay na lakas. Hindi lamang sila mahuhusay na individual, ngunit higit sa lahat, ang kanilang paniniwala sa tagumpay. Kahit nasa harap ng salitang Battle Armor Master, hinding-hindi siya magiging duwag. Ito sila. Sila ay bata, matyaga, at makapangyarihan. Tumingin si Zuo Shi kay Feng Wuyu sa tabi niya, at si Feng Wuyu ay nagkataong nakatingin sa kanya. Bihira na si Shuang Shenglong ay hindi nakipagtalo, at lahat sila ay nakakita ng ginhawa sa mga mata ng kabilang partido. Sa Yexinglan, ang karaniwang edad ng 8 kabataang ito ay 14.5 taong gulang. Bigyan sila ng ilang taon pa. Kapag umabot sila sa 18 o 9 na taong gulang, naniniwala ako na tiyak na masusuportahan nila ang bagong henerasyon ng Shrek. Tama ang may-ari ng pavilion. Ang napakahusay na binata ay nangangailangan ng higit pang karanasan. Ang ikatlong baitang at ang unang klase ay sumuko sa 7 paghaharap, ang laban sa hamon, ang una at ikalawang baitang koponan ng Union ay nanalo. Gumawa ng pinal na desisyon si Kai Lao at inihayag ang huling resulta. Hanggang sa mga oras na ito na ang buong una at ikalawang baitang bleachers ay bumigkas ng isang nakakadurog na saya. Lalo na yung first grade 1. Bilang freshman class ng kolehiyo, mahigit 1 taon pa lang sila sa kolehiyo.
Gayunpaman, bilang pangunahing puwersa, ang pagkatalo sa panlabas na patio ay dapat na ang pinakamalakas na ikatlong baitang first class na koponan. Nangangahulugan ito na sila ay nakatayo sa tuktok ng panlabas na patio. Hindi bababa sa susunod na ilang taon, ang buong panlabas na patio ay malamang na hindi malalampasan ang kanilang pag-iral. Itinaas ni Tang Wulan ang kanyang mga braso ng mataas, si Xu Lizi ay tumalon pababa upang matuto sa isa't isa, at mabilis na tumakbo kay Ye Xinglan na gising na. Bulalas ni Ye Xinglan sa mahinang boses, binuhat siya, at tumakbong muli. Bumalik sa kompetisyon. Kami ang pinakamahusay. Bahagyang namula ang mukha ni Ye Xinglan, at bamulong siya, ibaba mo ako kaagad. Siya ay mahina at mahina sa sandaling ito, at hindi niya mapigilan kahit na gusto niyang labanan. Ah, anong sabi mo? Malakas na sabi ni Xu Lizi. Sa sandaling ito, may mga tagay sa loob at labas ng entablado, na parang hindi niya naririnig ang boses ni Ye Xinglan. Sabi ko binitawan mo ako ng mabilis. Galit na sabi ni Ye Xinglan. Ah, sinabi mo sa akin na huwag kang mahuhulog sa akin. Huwag kang mag-alala, Sister Xinglan, tiyak na yayakapin kita ng mahigpit. Tulad ng sinabi niya, ang maliit na matabang lalaki ay nanginginig ang kanyang braso pataas, na humawak sa kanya ng mas mahigpit. Ikaw taong taba. Hindi napigilan ni Ye Xinglan na kurutin ang kanyang braso, ibinaba ni Xu Lizi ang kanyang ulo at tumingin sa kanya, na may nakakalokong ngiti. Sa ilalim ng pamumuno ni Li Chenkun, ang kinatawan ng pangkat ng unang baitang ng ikatlong baitang ay umalis ng malaki. Mabilis ding umatras ang mga estudyante sa buong ikatlong baitang class 1. Ngayon, hindi sa kanila ang lugar na ito. Isang bagay ang ipinapahayag ko. Umalangaw-ngaw ang boses ni Kai Lao sa audience. Mabilis na pinigilan ng aura ng ka-level ni Title Daoluo ang tagay at ingay ng mga manunood. For more videos please like, share and subscribe.